Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 131 hanggang 140. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 131, ang malikot na Amber Vance. Habang pauwi si Felix Zoc mula sa Yango County para uminom, si Yusuf Zoc sa tirahan ng pamilya Ruiz ay nagtatakang nagdadaldal din ng kanyang dila sa pagkamangha. Pumunta sa kabisera sina Jerome Hart at ang kanyang lolo upang magpagamot sa isang tao, at isinama pa sila ng isang eroplanong militar. Matagal nang napansin ni Yusuf na si Jerome Hart ay hindi isang ordinaryong individual, at kung siya ay pambihira, tiyak na mas kahanga-hanga ang kanyang lolo. Aba, tungkol sa pasyente, kumusta na kaya ang lagay ng driver ng sports car kagabi, kung nahanap na ba nila ang pamilya niya o hindi pa? Pagkatapos kong makipag-usap sa renovation team, dapat pumunta na ako sa ospital para tingnan ang kalagayan niya. Naging abala si Yusuf buong araw at nakalimutan na niya ang taong iniligtas niya kagabi. Hindi niya alam kung sumailalim ba sa operasyon ang lalaki o kung natagpuan na ang pamilya nito. Kuwait. Habang hinihintay ni Yusuf ang renovation team sa bagong tindahan, may isang komunidad sa Garden Road kung saan matatagpuan ang isang istasyon ng pulisya ng komunidad. Si Amber Vance, na masasabing lumaki sa loob ng sistema, ay napakalinaw tungkol sa lahat ng mga patakaran at regulasyon na nakapaloob dito. Alam niya na kung ibabalik niya si Bud Trujillo sa istasyon, maraming tao ang magmamakaawa para sa kanya, kahit ang pinuno ng dibisyon, maging ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hahanapin siya. Kaya pagkatapos dalhin si Bud sa ospital para sa isang urine test, lumiko siya papunta sa istasyon ng pulisya ng komunidad at pinatay ang lahat ng cellphone, kasama na ang sarili niyang cellphone. Habang nagtatanong sa ibang lokasyon, gusto niyang buksan ang bibig ni Bud sa pinakamaikling panahon at makuha ang ilan sa mga ebidensya nito sa kasong kriminal. Kahit pa may mga taong darating para mamagitan para sa kanya mamaya, basta't ipapakita niya ang mga ebidensyang kriminal ni Bud, sino ang maglalakas loob na makiusap para sa kanya. Iba na ang panahon ngayon kumpara noong mga unang taon na hindi pa gaanong maunlad ang komunikasyon at mga network, maaaring makalusot ang mga tao sa mga kahinahinalang aksyon ng hindi napapansin ng iba. Kayang paalang bisa ng mga pinuno ang isang pangungusap gamit ang isang salita, kahit papalayain ang mga mamamatay tao. Hindi na. Masyado nang maunlad ang mga network, at ang sistemang legal ay nagiging mas matatag. Alang-alang sa kanilang mga opisyal na sombrero, ang mga nasa loob ng sistema ay hindi basta-basta nangangahas na mangakit ng kahit sino. Kung ang bagay na ito ay mabubunyag sa internet at lilito ang opinyon ng publiko, lahat ay manganginig sa takot. Kaya naman kailangan niya agad ng ebidensya. Kung may matibay na ebidensya, mas kaunti ang mga taong handang makiusap para kay Bud. Bagamat may kaunting impluwensya si Bud Trujillo sa loob ng lungsod, isa siyang anak ng kayamanan at pribilehiyo, kaya ginamit ni Amber ang kombinasyon ng sigawan at pananakot, kasama ang ilang matinding pagbibigay pansin, at sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya ng tubig at pagkain, mabilis siyang sumuko at sinimulang sagutin ang anumang itinanong nito. Matalino si Amber, alam niyang hindi talaga makakaapekto kay Bud ang mga kasong tulad ng pakikipaglaban, kaya mas lalo pa siyang nagsaliksik para sa iba pang kriminal na ebidensya, tulad ng ilegal na pag-aari ng mga baril at ang pinagmumulan ng droga. Pagkalipas ng 2 oras, nang halos matapos na niya ang kanyang pagtatanong, binago ni Amber ang kanyang tono, pinangunahan mo ba ang mga tao papuntang Fengdo at inatake ang mga gwardya roon? Sa katunayan, para sa kanya, ito ang tunay na ubod ng problema, bagaman hindi alam ni Bud ang tungkol dito. Sa paningin ni Bud, ang pakikipaglaban sa mga security guard ay walang halaga, hindi sulit banggitin, ngunit dahil sa maliit na bagay na ito, siya ay ikinulong ng galit na si Amber Vance. Sandaling natigilan si Bud ngunit pagkatapos ay tapat na inamin, oo, ako ang nanguna sa pag-atake. Pero may dahilan ako. Tingnan mo ang mukha ko, hindi pa nawawala ang pamamaga.
Isang gwardya ng Fengdo ang bumangga sa akin, kaya gumanti ako sa kanila, sabi ni Bud na may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Hindi ko naman tinanong kung sino ang bumangga sa'yo. Ikaw ang umatake sa mga gwardya ng Fengdo, di ba? Aba, sarado na ang kaso. Ayusin mo ang mga record ng interogasyon, ang mga audio, at video recording, ibigay mo sa akin. Rerepasuhin ko muna sila. Mula sa simula ng interogasyon hanggang sa matapos ito, wala pang 2 oras ang lumipas, at bago mag-7 nanograms gabi, matagumpay na nahuli si Bud. Bigyan mo siya ng nakakahong pagkain at kaunting mineral water, sabi ni Ember na may ngiti sa gilid ng kanyang labi, habang sinusulyapan ang walang itlog na si Bud. Ang lakas ng loob mong guluhin si Yusef, para guluhin siya, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal. Kuwait. Habang iniimbestigahan ni Ember Van si Bud Trujillo, maraming departamento sa kabisera ang nasa kaguluhan. Malakas ang suporta ni Bud, ang kanyang mga nakatatanda ay mga taong may mataas na koneksyon, kaya nang kumalat ang balita na ang kanilang anak ay sapilitang kinuha mula sa kanyang kumpanya, agad nilang ginamit ang kanilang mga koneksyon upang makontak ang koanihan ng lungsod, na siya namang nakipag-ugnayan kay Chief Dragon sa dibisyon. Bud Trujillo, anak ng, wala akong ideya. Istasyon ng pulisya sa Garden Road. Sige, tatawagan ko sila ngayon at pakakawalan ko siya agad. Namuo ang pawis sa noo ni Chief Dragon. Hindi niya nang ahas na banggitin ang pangalang Trujillo, dahil sapat ang puwersa ng mga ito para durugan siya. Pero ngayon, may isang tao sa sarili niyang hanay ang pumihil sa anak ng isang maimpluwensyang tao. Walang ibinintang sisi si Trujillo, tumawag lamang ito upang magpahayag ng pag-aalala. Sinabi pa niya na kung mayroong anumang kriminal na pag-uugali, tiyak na hindi ito dapat pagtakpan, nagsasalita ng matuwid. Gayunpaman, kahit na ganoon ang kanilang paraan ng pagsasalita, ano nga ba talaga ang iniisip nila sa loob? Total, sarili nilang anak iyon. Tinawagan ni Chief Dragon ang istasyon ng pulisya ng Garden Road, unang hinanap ang dating hepe ng istasyon, si Chief Liu, ngunit nalaman niyang nasa ospital si Liu. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontakin si Chief Sun, para lamang sabihin sa kanya na may inaasikaso itong kaso. Kung tungkol naman kay Chief Ember Vance, hindi ba't kara-rating lang niya? Gusto niyang itanong kung alam na ba nito ang tungkol dito. Pero wala rin si Ember, inaasikaso ang isang kaso. Sa sobrang galit ni Chief Dragon, muntik na niyang mabasag ang telepono niya pero nagawa niyang pigilan ang galit. Nagpasya siyang tawagan si Pinuno Liu. Total, si Pinuno Liu pa rin ang namamahala at hindi pa nagre-retiro, ibig sabihin ay pinal pa rin ang kanyang salita. Tunay ngang nasa ospital si Chief Liu, dahil sa alta presyon. Kahit ang pagsisimula ng termino ni Ember ay hindi siya hinikayat na pumasok, dahil sumasailalim ito sa IV treatment. Nang matanggap ang utos mula kay Chief Dragon, wala nang pakialam si Chief Liu kung may sakit siya o wala, pinagalitan siya sa telepono dahil sa hindi pagpapalam sa dibisyon tungkol sa pag-aresto kay Bud. Ang tanging nagawa lang ni Chief Liu ay aminin ang kanyang pagkakamali sa telepono at sabihing tumawag agad para maintindihan ang sitwasyon. Oo, para maintindihan ang sitwasyon, dahil malapit na siyang magretiro at dahil matanda na siya, hindi siya magpapasyang magpakawalan ng isang tao nang hindi nalalaman ang buong konteksto. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, natulala si Chief Liu dahil pinatay na ng lahat ng iba pang mga pinuno sa istasyon ang kanilang mga telepono. Nang mapagtanto ang tindi ng sitwasyon, agad na nagulat si Chief Liu kay Chief Dragon, na nakaramdam din ng hindi magandang pangyayari. Napagkasundoan nilang magkita at tumungo sa istasyon ng pulis mula sa iba't ibang direksyon. 7:00 ng gabi, katatapos lang ni Ember Vance na tanungin si Bud Trujillo, nagtipon-tipon na sa istasyon ng pulisya ng Garden Road si Director Long ng Sub-Bureau, si Director Joe, at isang Deputy Director mula sa City Bureau. Gayunpaman, maliban sa ilang naka-duty na opisyal, pinatay na ng lahat ng iba pang lumabas para sa mga kaso ang kanilang mga telepono. Matapos ang maingat na pagsisiyasat, halos sumabog sa galit si Direktor Long, nang matuklasan niyang ang bagong hirang na si Ember Vance, ang pinuno ng istasyon, ang nanguna sa pangkat sa pagkukunwaring aresto. Gayunpaman, kung sino ang balak nilang hulihin ay hindi alam ng mga kasamahang naiwan sa istasyon. Ember Vance,
Ang tapang-tapang mo talaga, ang lakas ng loob mo. Napagtanto ni Director Long na matapos arestuhin ni Amber si Bud Trujillo, ikinulong niya ito sa ibang lugar at pinatay ang telepono, malamang ay ayaw niyang sagutin ang mga tawag nito o sundin ang mga utos nito. Ang tusong babaeng iyon, malamang alam niya ang pagkatao ni Bud Trujillo. Sa isang sandali ng pahinga, tinawagan ni Director Long si Minister Assistant Ace Vance. Matapos isalaysay ang mga pangyayari, si Assistant Ace Vance ay nagkataong pangalawang tiyuhin ni Amber, ang kanyang tunay na pangalan ay Ace Vance, isang medyo matuwid na tao. Matapos makinig sa detalyadong salaysay, wala siyang ibinigay na opinyon, na sinasabing ito ay usapin ng kanilang sub-bureau at sila mismo ang dapat humawak nito. Isa pa, hindi pa siya hinahanap ng pamilya Trujillo. Dahil hindi naman nila alam, magkukunwari na lang siyang walang alam. Nakaramdam si Director Long ng kawalan ng kakayahan, responsibilidad niya ang dapat pasanin, at masama ang kutob niya tungkol dito. Paano kung talagang nakagawa ng krimen si Bud Trujillo? Kaya ba niya itong palayain? Ibig sabihin niyan ay makakasakit kay Bigwig Trujillo. Palayain siya. Ang pagpapakawala sa isang kriminal pagkatapos nilang makagawa ng krimen ay sadyang paglabag sa batas, isang krimen mismo, na maaaring maparusahan ng mas mabigat. Sa kasalukuyang pagsugpo sa korupsyon, kung ito ay lalaganap, hindi lamang mawawala sa kanya ang kanyang posisyon, kundi maaari rin siyang makulong. Kaya naman si Director Long ay labis na nagalit at isinumpa ang mga ninuno ni Amber Vance sa paggawa ng ganoong desisyon, ang pagdadala sa kanya rito para maging pinuno ng istasyon ay tiyak na magdudulot ng gulo. Habang si Director Long ay nasa isang problema at hahanap ng dahilan para makatakas at palihim na bantayan ang sitwasyon, isang maliit na sasakyan ng opisyal mula sa kabisera ang pumasok sa istasyon ng pulisya ng Garden Road. Natapos na ni Bigwig Trujillo ang trabaho at bumisita sa mga frontline officer para sa pagpapalakas ng loob at para rin makakuha ng update sa kaso. Si Bigwig Trujillo, na ang tunay na pangalan ay Fred Trujillo at mahigit 50 anyos na may bahagyang kalbong ulo, ay may anyo ng isang mayamang lalaki. Pagkatapos bumaba ng kotse at makipagkamay sa bawat isa sa mga pinuno, pumasok siya sa maliit na conference room ng istasyon kasama ang lahat. Huwag kayong makaramdam ng bigat, lahat kayo. Nandito lang ako para intindihin ang sitwasyon, lagi kong sinasabi na kung lalabagan ni Bud Trujillo ang batas o disiplina, dapat siyang arestuhin at sentensyahan ng naaayon. Dahil sa akin, hindi dapat magkaroon ng anumang pagpapakasesa o proteksyon. Kahit gusto mo siyang pagtakpan, hindi ako papayag. Nabalitaan ko na si kasamang Amber Vance ang nanguna sa pangkat sa pagkakataong ito. Mukhang isa siyang mahusay na kasama, alam ko rin ang mga nagawa niya sa pagsupil sa 4 na magnanakaw. Ang ganitong uri ng bida sa mga kababaihan ay dapat talagang pagyamanin. Ang espiritu ng anak na babae ni Vance ay kasing lakas ng sinumang lalaki, hahaha. Nagsalita si Fred Trujillo ng may matuwid na pananalita na sinundan ng isang malakas na tawa. Sa kanyang pagpunta rito, nalaman na niya ang mga detalye ng insidente. Si Amber Vance, ang pamangkin ni Minister Assistant Ace Vance, ang siyang kumuha sa kanyang anak. Gayunpaman, kung tutuusin, kilala niya si Ace Vance, at walang sama ng loob sa pagitan nila, kaya ang katotohanang inaresto ni Amber ang kanyang anak ay parang hindi kapanipaniwala para sa kanya. Kumatok, 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 maya-maya lang, may kumatok sa pinto ng conference room, at isang babaeng opisyal mula sa istasyon ang pumasok ng kinakabahan, na nagsasabing, mga pinuno, bumalik na si Officer Vance. Bumalik na siya. Nang marinig na bumalik na si Amber Vance, agad na tumayo si Director Long, lumungkot ang kanyang ekspresyon habang sinasabing, sabihin mo sa kanya na pumunta rito agad. Opo, Ginoo. Saludo ng batang opisyal at saka tumalikod para umalis. Pagkalipas ng halos ilang segundo, ang tahimik na conference room ay napuno ng tunog ng mga yabag mula sa pasilyo, at ng malakas at masiglang pagtapik ng mga sapatos na katad sa sahig. Muling tumunog ang pagkatok, at sa isang hudyat, isang figurang nakauniporme, na nagpapakita ng magiting na kagandahang asal na nagpakawala ng hininga sa ilan sa mga matatandang lalaki. Binati ni Amber Vance ang kapulungan at malakas na ipinahayag, nag-uulat sa lahat ng pinuno, Opisyal Amber Vance, papasok na. Bahagyang ngumiti si Fred Trujillo, alam niyang hindi ito ang kanyang sariling lupain,
kaya nagpasya siyang huwag magsalita, makinig na lang. Nang makitang walang balak magsalita si Fred Trujillo, mahigpit na nagtanong si Director Long, Amber Vance, anong nangyayari? Anong meron kay Bud Trujillo? Nag-uulat, Direktor, mayroon akong ebidensya ng mga ilegal na aktibidad ni Bud Trujillo, pati na rin ang kanyang pag-amin at ang mga ebidensyang natagpuan sa kanyang opisina, aniya. Whoosh! Bumuho si Amber Vance mula sa isang supot papunta sa mesa ng mga bagay tulad ng handgun, crystal meth, lab report, mga gamit pang droga, mga video, mga recording, mga nakasulat na record, at marami pang iba. Habang gulat na nakatitig ang lahat sa mga pagkain sa mesa, nagsimulang magsalita si Amber Vance, kagabi, isang negosyong may dayuhang puhunan sa ating distrito ang pinukaw ng isang grupo ng mga hindi nakikilalang elemento ng lipunan na malubhang nakasugat sa 5 gwardya, na may bali sa mga braso, binti, at tadyang. Dahil ito ay isang negosyong pinamuhunan ng mga dayuhan, ang bigat ng kaso ay seryoso, kaya nang makatanggap kami ng impormasyon ngayon na si Bud Trujillo ang namuno sa mga sosyal na tambay na ito kahapon, natagpuan namin siya sa New World Cinema Company at natagpuan ang isang baril militar sa kanyang opisina, na may 13 bala, 20 gramo ng crystal meth, at iba't ibang kagamitan sa pag-inom ng droga. Pagkatapos ay dinala namin si Bud Trujillo at, pagkatapos ng pagsusuri sa ospital, ang lab report ay nagpakita ng positibo para sa crystal meth sa kanyang urine test. Para maiwasan ang pag-aalala ng iba, dinala namin si Bud Trujillo sa tanggapan ng pulisya ng komunidad, at inamin niya na pinangungunahan niya ang mga sosyal na palaboy sa mga away at gulo. Binili niya ang baril sa kanyang opisina, gumagamit din siya ng droga at ilang taon ng sangkot sa mga organisadong kriminal na aktibidad. Ang kaso ay komplikado at makabuluhan, na kinasasangkutan ng pagbebenta ng armas at droga. Magre-report na sana ako sa Sub-Bureau, si Director Long, si Bud Trujillo ay dinala na sa Sub-Bureau para sa detention. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Amber Vance, halos mabilawkan si Director Long sa sarili niyang hininga. Ipinadala ng tusong si Amber Vance na ito si Bud Trujillo sa kanyang Sub-Bureau. Napakatalino ng ginawa niya. Kailangan ang matinding parusa, para maalis ang mga tumor na ito sa lipunan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, hinampas ni Fred Trujillo ang mesa, galit na tumayo, tumalikod, at padabog na lumabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 132, Nagkataon. Si Amber Vance ay isa ring ina po ng isang maharlikang pamilya, kaya alam niya kung paano harapin ang mga laro ng politikal na estratehiya at lihim na intriga. Ang sitwasyon ngayon ay nahuli niya si Bud Trujillo, at nakakuha ng napakaraming ilegal na ebidensya laban dito. Matapos makuha ang ebidensyang ito, wala ng kapasidad ang kanyang maliit na istasyon ng pulisya na ituloy pa ang kaso, kaya naman ipinadala niya si Bud Trujillo sa dibisyon sa ilalim ng inyong pamumuno, Director Long. Nasa iyo na kung itutuloy mo ba ang pagkulong sa kanya o palalayain, Director Long. Kahapon ko lang nalutas ang kaso ng pag-atake ni Trujillo sa security guard, ang iba pang mga isyo ay nagmula lahat doon. Kinamumuhian ni Director Long si Amber Vance hanggang sa mamatay, ngunit wala naman siyang nagawang anumang pagkakamali. Hinampas ni Bud Trujillo ang mesa at padabog na umalis, na nag-iwan sa hindi malinaw kung galit ba siya kay Amber Vance o kay Bud Trujillo. Bago umalis, patuloy niyang pinanatili ang isang matuwid at mahigpit na paninindigan sa pagtataguyod ng batas. Di nagtagal, naghiwa-hiwalay ang lahat, at pagtatapos ng isang abalang araw, isinama ni Amber Vance ang lahat ng mga opisyal na naka-duty, nagpalit ng casual na damit, at lumabas upang magdiwang sa gabi. Nagbayad siya mula sa kanyang bulsa, uminom sila ng mautay at nagpista sa masasarap na putahe. Nang oras na para sumugod sa labanan, hindi nag-atubili ang mga opisyal ng istasyon, kaya natural lang, gusto niya silang gantimpalaan. Amber, sa tingin ko ikaw rin ang bahala sa bagay na ito sa huli. Sa hapagkainan, hindi na siya tinawag ni Deputy Son na Station Chief, kundi Amber, dahil itinuturing niya itong isa sa mga kamag-anak niya. Alam ko, sabi ni Amber Vance, habang humihigop ng kanyang cola. Hindi siya uminom. Kung gayon, ano ang plano mo? Kung pakakawalan man o sesentensyahan, tila kailangang sundin ng lahat ang iyong pangunguna. Pag-isipan mong mabuti,
Huwag kang gagawa ng kaaway na maaaring magbanta sa iyo at sa pamilya mo, Wilson. Payo ni Deputy Son sa mahina at magalang na tono. Alam ko, pag-uusapan ko yan pagbalik ko, dahan-daang yumoko si Amber Vance bilang pagsang-ayon. Sige, ganyan talaga, pag-usapan mo ng mabuti ang pamilya mo. Ang pagkakaroon ng batang tagapagmana ng pamilya Trujillo sa iyong mga kamay ay maaaring maging isang mahalagang bagay sa politika kung gagamitin ng matalino. Iminungkahi ni Deputy Son, na lubos na bihasa sa mga pamamaraan ng gobyerno, na kung gagawin ng angkan ng Vance ang kanilang mga plano, ang pamilya Trujillo ay tiyak na mapipilitang makipagkompromiso sa ilang aspeto, na maaaring magresulta sa pagtulong ng pamilya Trujillo sa angkan ng Vance o pagpapakita ng mabuting kalooban sa ilang larangan. Umiling si Amber Vance habang nakangiti, dahil hindi siya naintindihan ni Deputy Son. Wala siyang balak na kumonsulta sa kanyang pamilya, plano niyang humingi ng payo sa masamang taong iyon at magpatuloy ayon sa kagustuhan nito. Kuwait. Samantala, habang ipinagdiriwang ni Amber Vance ang kanyang tagumpay, umalis din si Yusuf Zoc mula sa ari-arian ng mga Ruiz, patungo sa ospital. Na-ospital pa rin ang driver ng sports car, naalala ni Yusuf Zoc kung natagpuan na ba ang kanyang pamilya at kung buhay pa ba siya. Gayunpaman, pagdating niya sa ospital, naramdaman niyang may mali. Ang pasilyo sa labas ng ward ng ospital kahapon ay puno ng maraming tao, kabilang ang ilan na nakauniporme ng militar, at ang buong pasilyo ay nakakakilabot na tahimik. Bakas sa mukha ni Yusuf Zoc ang pagtataka. Maaari kayang may isang mataas na opisyal na nananatili sa ospital. Hoy, Yusuf Zoc, nandito ka. Habang nakatayo si Yusuf Zoc na nagtataka sa pasukan ng hagdanan sa pasilyo, isang batang babae na nakaistilong nakadamit ang biglang tumakbo papalapit sa kanya. Sandaling natigilan si Yusuf Zoc bago ngumiti ng mapait. Hindi ba't itong makisig na batang babae ang nurse na nagbenda sa kanya kagabi? Ang batang nurse ay mukhang mga nasa 18 o 19 na taong gulang, hindi gaanong katangkad, at mapatla ang balat. Hindi siya gaanong maganda, ngunit kitang-kita sa kanya ang pagiging bago at kabataan. Maislan at masigla, siya ay parang isang hinog na peach na malapit ng mamulaklak ng lubusan. Bakit hindi ka pa umaalis sa trabaho? Bulong ni Yusuf Zoc. Ako, pinag-cross ng batang nurse ang kanyang mga kamay sa harap niya. Gustong sabihin na nanatili siya dahil gusto niyang makita kung sasama si Yusuf Zoc o hindi. Tunay ngang naghintay siya at talagang dumating nga ito. Ako, aalis na sana ako, tapos nakita kita, sabi ng nurse na may namumula ng ngiti. Tumanggaw si Yusuf Zoc, ngunit hindi na siya nagpatuloy. Naalala niya na kadalasan ay nagpapalit ng shift ang mga nurse tuwing umaga, di ba? Kaya bakit may pagbabago ng shift sa gabi? Siyempre, may mga tanong na mas mabuting huwag nang itanong. Kung ang isang tao ay nagsisinungaling, mayroon silang mga dahilan kung bakit sila nagsisinungaling. Anong nangyayari dito? Namatay ba yung driver kahapon? Siya, hinaan mo lang. Ang mga taong ito ay ang pamilya ng binata na iyong iniligtas. Nandito ang buong pamilya, at lahat sila ay naglilingkod sa militar. At, ang kanyang tatay, isang medyo mataas na opisyal, ay kasalukuyang nasa isang silid ng ospital at nakikinig sa isang espesyalistang konsultasyon. Diyos ko, iyan ba ang pamilya ng lalaking iniligtas ko? Lahat sila ay nasa militar. Gulat na bulalas ni Yusuf Zoc. Nabalitaan kong general ang tatay niya, mula sa hukbong dagat. Ang lolo niya ay isang mataas na opisyal bago pa man itatag ang bansa, yung tipong hindi namamatay. Natigilan si Yusuf Zoc. Ang isang mataas na opisyal bago pa man itatag ang bansa, at isa na buhay pa, ay nangangahulugan na ang binata mula kagabi ay may sapat na kaalaman. Mabuti naman at hindi namatay ang bata. Pumunta lang ako para tingnan siya. Wala kang pasok sa trabaho, di ba? Saan ka patungo? Ihahatid na kita pa uwi. Tumalikod na si Yusuf Zoc para umalis. Dahil buhay pa ang lalaki at dumating na ang pamilya niya, oras na para bumalik. Kung tungkol naman sa security deposit na 100,000, malamang hindi ito mababawi ng isang clan na tulad niyan. Hahanapin nila siya kapag nakaayos na sila, kaya wala nang saysay na magtagal pa siya rito. Medyo malayo ang tinitirhan ko. Nahihiyang sabi ng batang nurse, habang nakayuko. Huwag kang mag-alala, ang pagmamaneho ay hindi katulad ng pagbibisikleta.
Ayos lang kahit medyo malayo. Tara na, tara na. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay. Okay. Kinagat ng batang nurse ang ibabang labi, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakisakay lang ba siya sa isang mayaman at guwapong lalaki? Biglaan ang nangyari, nakakakaba. Clap, nang tatalikod na si Yusuf Zok at pababa na sana ang batang nurse, biglang bumukas ang pinto ng isang silid ng ospital. Ang unang lumabas ay isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng makalumang suot ng Jongshan at may dalang lumang kahon ng gamot. Sa kabila ng kanyang puting buhok, wala siyang balbas at mukhang malusog at masigla, ngunit nakasuot din siya ng maitim na salaming pang-araw. Kasunod niya ay isang gwapong binata na may dalang maliit na kahon ng gamot. Nang lumabas ang binata, nakita niya si Yusuf Zok na nakatalikod sa hagdanan ng pasilyo, dahilan para huminto siya sandali bago sumigaw, Yusuf Zok. Parang hindi siya sigurado, kaya may tanong sa boses niya. Nagulat din si Yusuf Zok nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan ngunit agad siyang nakaramdam ng kaunting pagkalito. Pumunta pala si Jerome Hart para gamutin ang taong iniligtas niya. Lumingon siya para tignan si Jerome Hart. Ha, Yusuf Zok, dumating ka sa tamang panahon. Plano ko rin sanang hanapin ka. Halika rito, Lolo, ito ang Yusuf Zok na sinabi ko sa iyo, nasa harap lang. Bulalas ni Jerome Hart habang hawak ang kamay ng kanyang lolo. Ginoo, Zok, ikaw ba iyan? Pagkarinig pa lang ng boses ni Jerome Hart, nakilala rin si Yusuf Zok ng isang doktor na nakaputing Amerikana sa likuran niya. Hindi ba't ito ang mabait na taong nagdala sa sugatang lalaki kagabi? Nagbayad siya ng deposito na 100,000. Anong nangyayari? Mahinahong tanong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng abuhing jacket, na nakasuot ng napakaordinaryong pananamit. Hepe, ito si Yusuf Zok, ang masigasig na mamamayan na nagligtas sa taong iyon kagabi. Siya ang nagbayad ng deposito, agad na sagot ng doktor. Nang marinig ang mga salita ng doktor, lahat ng tao sa pasilyo ay lumingon kay Yusuf Zok, at si Jerome Hart ay mukhang nalilito rin. Masyadong nagkataon lang to, di ba? At si Yusuf Zok ay gumawa ng isang mabuting gawa. Hahaha, ang galing naman. Ito ang kapalaran. Li, itong si Yusuf Zok ay matalik na kaibigan ng pamangkin mo na si Wen Shuai. Kay swerte naman, Yusuf, halika rito, ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon, maaari mo rin siyang tulungan na tingnan. Tawag ng mapuputing buhok na matandang Liu kay Yusuf Zok sabay kaway ng kamay. Gayunpaman, medyo halata na si matandang Liu, na nakasuot ng maitim na salaming pang-araw, ay bulag, hindi siya makakita. At ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng jacket, na tinawag ni matandang Liu na Little Lee, ay humakbang paarap, dumaan sa karamihan upang lapitan si Yusuf Zok. Kumurap si Yusuf Zok, nakakaramdam din ng sakit ng ulo. Talaga bang inaasahan ni na Jerome Hart at ng kanyang lolo na makikialam siya sa paggamot sa pasyente? Napagkamalan nila siyang doktor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 133, ang eksentrikong si David Hart. Kumusta? Ako si Erasmus Cook, at ako ang ama ng taong nasugatan. Lubos akong nagpapasalamat sa tulong mo sa pagliligtas ng isang buhay, salamat. Iniabot ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng abuhing jacket ang kanyang mga kamay, mahigpit na hinawakan ang kay Yusuf Zok, at malakas itong inalog. Nadama ni Yusuf Zok na ang pasasalamat ni Erasmus Cook ay lubos na taos-puso. Ginoo, Cook, huwag kang maging magalang. Nagkataon lang na paparating lang iyon, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Yusuf Zok, iligtas mo ang isang tao hanggang sa huli. Punta na tayo sa ward, lumapit din si Jerome Hart at hinawakan sa braso si Yusuf Zok, ibig sabihin ay sumunod sa kanila si Yusuf Zok para iligtas ang tao. Humiwalay si Yusuf Zok kay Jerome Hart at bamulong, tumigil ka nga, bakit mo iniisip na kaya kung iligtas ang kahit sino? Habang sinasabi niya ito, agad siyang yumuko sa lolo ni Jerome Hart at sinabing, kumusta, Lolo Hart? Huwag na lang tayong tumayo rito. Sumama ka sa amin sa loob at tingnan mo, sabi ni matandang Mr. Iniaya ni Hart, sabay tapik sa kamay ni Yusuf Zok, sa kahinayaan si Jerome na tulungan siyang maglakad papunta sa ward. Isang malaking grupo ng mga doktor na nakaputing Amerikana,
na tila isang uri ng pangkat ng mga eksperto, ang sumunod sa matandang si G. Si Hart, na nakatingin kay Yusuf Zoc nang may pagtataka habang nilalampasan nila siya. Hindi na rin nagpatuloy sa pagsasalita ang ama ng sugatang lalaki na si Erasmus Cook. Sa oras na ito, walang katiyakan ang buhay ng kanyang anak, kaya't nagmumukha itong labis na nalulungkot. Kung tungkol naman sa ibang mga opisyal, malungkot din ang kanilang itsura. Pagpasok ng iba sa ward, pumasok din si Yusuf Zoc. Ayaw niya talagang pumasok, pero wala siyang masyadong maipaliwanag sa mga oras na iyon, ni hindi rin siya pwedeng basta umalis, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang magpakahirap at pumasok. Sa ward, ilang doktor na may hawak na mga x-ray film ang nagsabi, "Dr. Hart, tingnan mo, nandito ang pagdurugo sa ulo, mga 6 na sentimetro ang laki." Ang opinyon ng aming pangkat ng mga eksperto ay magsagawa ng craniotomy upang maubos ang dugo. Kausap ng mga doktor si Jerome Hart, dahil bulag ang matandang lalaki. Posible ang craniotomy. Nang hindi na hinihintay pang magsalita si Jerome Hart, lumabas na ang matandang si Mr. Tumango si Hart at nagtanong, "Pero pagkatapos mong may segowa ang craniotomy, magagarantiya mo ba na walang magiging problema sa mga ugat ng utak ng pasyente?" Iyon, narinig ang matandang si Mr. Tanong ni Hart, lahat ng doktor sa pangkat ng mga eksperto ay hindi nang ahas na magsalita. Ang pagdurugo ng pasyente ay napakalalim sa loob ng tisyo ng utak, at walang eksperto ang nang-ahas na garantiya ng isang matagumpay na operasyon. Si matandang Mr. Ba, may mas mainam na paraan si Hart? Biglang tanong ng isa sa mga eksperto bilang tugon. Kanina hindi ko ginawa, pero ngayon ginagawa ko na. Yusuf Zoc, halika rito. Matandang si G. Lumingon si Hart at sinabing. Medyo nalito si Yusuf Zoc, dahil sabay-sabay na napalingon sa kanya ang lahat. "Lolo Hart, paano ako makakatulong?" Nanigas si Yusuf Zoc at nagkunwaring nagulat. Matandang G. Tumango si Hart, saka humarap kay Erasmus Cook at nagbilin, "Erasmus, lumabas kayo ng iba pa. Ako lang, si Yusuf Zoc, at si Wen Shuai ang kailangan naming manatili sa ward." "Sige. Tio Hart, pasensya na sa abala." Agad na tumango si Erasmus Cook. Sa katunayan, hindi niya kilala ang matandang si Mr. Hart, hindi pa niya ito naririnig noon. Ideya ng kanyang ama na dalhin si David Hart, dahil aniya, kapag dinala niya si David Hart, makakaligtas si Jade. Ang pasyente ay nagngangalang Jade Cook, at walang pag-aalinlang ang sinundan ni Erasmus Cook ang matandang si G. Utos ni Hart. Magalang na hiniling ni Erasmus Cook sa pangkat ng mga eksperto at sa iba pang mga doktor na umalis sa ward, at pagkatapos nito ay isinara ang ward. "Sige. Dahil walang tagalabas dito, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, Yusuf Zoc. Ang mahalaga ay ang pagliligtas ng buhay, hindi ba? Kung kaya mong banggain ang isang kotse para iligtas ang isang tao, ipinapakita nito na mayroon kang pusong manggagamot. Kaya, huwag mong ilihim ang mga kakayahan mo," sabi ni matandang Mr. Sabi ni Hart, "Dati, nabanggit sa akin ni Wen Shuai na direktang mahahanap ang stomach chi blockage, acupoint, na isang gumagalaw na target na maaaring nasaan man sa anumang oras. Kahit ako hindi ko pa rin mahanap ngayon, pero mahanap mo rin, at may sinasabi iyan na hindi ko nahayagang ituturo. Kaya mamaya, kapag malapit ko ng i-acupuncture ang utak ng pasyente, kailangan mo lang ipaalala sa akin kung mali ang pagkakalagay ko o kung nasa lalim ba ito pagkatapos ipasok." Sabi ni Jerome Hart, na siyang maalamat na si David Hart, na prangkang nagsasalita na parang alam niya ang lahat tungkol kay Yusuf Zoc. Bukod dito, malinaw ang kanyang implikasyon, nararamdaman ni Yusuf Zoc ang pagtigil ng dugo sa loob ng utak ng pasyente, hindi lang niya ito nasabi ng malakas. "Anong problema? Natakot ka ba?" Nang makita si Yusuf Zoc na nakatayo roon na gulat, bumulong si Wen Shuai, "Pagka-uwi natin, sinaliksik ka namin ni Lolo. Noong ginamo mo si Mr. Acme, siguro nakita o naramdaman mo ang sitwasyon sa tiyan niya, di ba? Huwag mong itanggi, wala kaming masamang balak, at sa katunayan, noong bata pa si Lolo, nakakakita rin siya sa katawan ng tao. Tulungan mo kami ngayon, ha? Kung mas maaga nating mailigtas ang isang tao, mas maaga nating matatapos ang trabaho, tama ba?" Nakangiting sabi ni Wen Shuai. "Nakikita mo ba ang katawan ng tao?
Nagulat si Yusuf Zok. May mga tao nga ba talaga sa mundong ito na may paningin na X-ray? Isa ba si David Hart sa mga taong iyon? Sige, magsisimula na ako ng acupuncture. Wen Shuai, ihanda mo na ang pinakamakapal na median communicating needle kasama ang mga tuwalya at ang blood tray, sabi ni Jerome Hart habang kinakapa ang ulo ng pasyente gamit ang isang kamay, habang kumukuha rin ng maliit na gunting para putulin ang buhok sa tuktok ng pasyenteng si Jade Cook. Sa katunayan, kahit hindi siya makakita, wala siyang pinagkaiba sa isang normal na tao, na mahusay pa nga sa paggupit ng buhok. Samantala, kumuha si Wen Shuai ng isang pakete ng mga karayom mula sa sarili niyang kahon ng gamot, pati na rin ang mga pilak na karayom, na napakakapal at hangkag sa gitna, parang manipis na dayami. Sige, Yusuf, halika rito. May 2 acupoint sa lugar na ito, alin sa tingin mo ang dapat kong gamitin, ito o iyon? Tanong ni Jerome Hart, habang nakaturo sa 2 bahagi sa tuktok ng ulo ng pasyente kung saan namumuo ang dugo. Inabot ni Yusuf Zok ang kamay at itinuro ang isa sa kanila, ang daliri niya ay nakalapat sa daliri ni Jerome Hart. Nang mga oras na iyon, kumalma na siya. Nahulaan ni na Jerome Hart at Wen Shuai na kaya niyang makaramdam o makakita sa katawan ng mga tao dahil kung hindi niya magagawa, si Mr. Hindi sana ganoon kadaling mapagaling si Acme sa kanya. Maaaring naguluhan si Wen Shuai noong una, hindi niya mahulaan kung ano ang nangyayari, ngunit malinaw na isang dalubhasa si Jerome Hart. Nang sumulyap si Yusuf Zok kay Jerome Hart na may telekinesis kanina, napansin niya na ang matandang lalaki ay may 2 daluyan ng enerhiya na umiikot sa loob ng kanyang katawan, na parehong mukhang napakalakas. Isa siyang pambihirang tao, isang tunay na eksperto, kaya kahit hindi ito maintindihan ni Wen Shuai, sa harap ng isang dalubhasang tulad ni Jerome Hart, si Yusuf Zok ay talagang nabunyag. Siyempre, alam din niya na ang hula ni Jerome Hart ay haka-haka lamang, tiyak na hindi siya maglalakas loob na kumpirmahin ang anumang bagay ng may katiyakan. Ngunit sa sandaling iyon, tungkol ito sa pagliligtas ng buhay ng isang tao, kaya hindi na nag-atubili pa si Yusuf Zok. Tumango si Jerome Hart, kinuha ang median communicating needle na isterilisado ni Wen Shuai, at dahan-dahang itinusok ito sa acupoint sa ibabaw ng ulo ng pasyente. Dahan-dahan ngunit tiyak ang pagtusok ng karayom, halos parang mahika. Kung isasaalang-alang na ang median communicating needle ay napakakapal, halos kasing kapal ng isang malaking karayom ng hirenggilya na ginagamit sa pagkuha ng dugo. Kasabay ng isang puff, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umagos ang dugo mula sa nakalantad na dulo ng karayom, na maingat na nasalo ni Wen Shuai gamit ang isang tray ng dugo. Dapat ba akong magtago pa ng kaunti? Mahinang tanong ni Jerome Hart. Oo, sapat na ang 1 sentimetro, tumango si Yusuf Zok bilang tugon. Habang patuloy na itinutulak ni Jerome Hart ang karayom, mas mabilis na dumaloy ang dugo, at nagsimula siyang ngumiti, sinasabing, noong bata pa ako, tulad mo, ang aking mga mata ay mapaghimala, at ang mga matang ito ang bumuo ng reputasyon ni David Hart. Napakahusay mo, talagang napakahusay. Sinabi sa akin ni Wen Shuai na gusto mo ring matuto ng medisina. Magaling, kung gayon dapat mo akong ituring na guro mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 134, ang plano ni David Hart. Maging apprentice mo. Nagulat si Yusuf Zok, dahil si David Hart pala ang nag-aalok na turuan siya ng medisina. Lohikal lang, kung matututo siya ng mga kasanayang medikal mula kay David Hart, magkakaroon siya ng paraan para kumita sa hinaharap. Kahit na hindi siya nakatadhana para sa malaking kayamanan, tiyak na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at inumin. Bukod dito, halata na si David Hart ay isang pambihirang tao, isang figure sa antas ng Grandmaster. Kung hindi sana gagamit ng paraan ng militar ang pamilyang Shepherd para madala siya rito. Gayunpaman, nang marinig ang alok ni David Hart, nag-atubili si Yusuf Zok, dahil nahirapan siyang magdesisyon. Kilalang-kilala niya ang sarili niyang pagkatao, hindi siya maaaring manatiling tamad, laging abala, kaya imposibleng maupo lang siya sa bahay buong araw at maghintay sa mga pasyenteng pupunta sa kanyang klinika. Tunay nga, taglay mo ang pinakamahusay na talento sa mundo, at ang mabuting puso ng isang manggagamot. Kaya, sa pag-aaral ko ng medisina, magiging isang pambihirang guro ka sa hinaharap,
sabi ni David Hart, hindi napansin ang nag-aalinlangang ekspresyon ni Yusuf Zoc, at patuloy na tumatango. Yusuf Zoc, bilasan mo at pumayag ka. Disipulo lang ako ni Lolo, at ikaw na ang pangalawa. Ikaw na ang magiging nakababata kong kapatid pagkatapos niyan, halika, lumuhad ka at magbigay galang. Sabik na komandat si Jerome Hart kay Yusuf Zoc. Alam niya ang ibig sabihin ng matuto ng medisina mula sa kanyang lolo. Ang mga kasanayan sa medisina ng kanyang lolo ay lubhang maunlad, kung hindi dahil sa kanyang pagkabulag, magkakaroon sana siya ng lugar kabilang sa mga dakilang tao sa bansa sa State Health Institute. Lolo Hart, natatakot po ako na wala akong oras, kasalukuyan po akong nagnenegosyo, nagkukulitan, at sa totoo lang, wala pa po akong planong magpagamot ng tao sa buong buhay ko. Kaya kung tumulong pansamantala at magligtas ng tao, pero kung gusto mong magpatingin ako sa mga pasyente at magligtas ng buhay araw-araw, hindi ko magagawa. Magalang na tumanggi si Yusuf Zoc, sinasabi ang katotohanan mula sa kanyang puso. Nako, bulong ni Jerome Hart ng malalim. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, marahang bumantong hininga si David Hart at sinabing, kung gayon, kalimutan na natin iyon. Ang medisina ay isang masalimuot na paksa, na walang katapusan sa pag-aaral. Kung wala ka talagang oras, wala kang makakamit na anumang makabuluhang bagay. Salamat po, Lolo Hart. Yumuko si Yusuf Zoc kay David Hart. Ngumiti si David Hart at ikinumpas ang kanyang kamay, ang aking kaalaman sa medisina ay halos na ipasa kay Wen Shuai, kaya kung interesado ka sa mga bagay tulad ng silver needle sa hinaharap, maaari mong tanungin si Wen Shuai. Magkaibigan kayo. Dapat kayong magtulungan at magtulungan sa hinaharap. Opo, Lolo. Opo, Lolo Hart. Sabay na tumango sina Yusuf Zoc at Jerome Hart, at naunawaan din ni Yusuf Zoc na ang pangunahing layunin ni David Hart ay gamitin ito ang kanyang mga espesyal na talento upang tulungan si Jerome Hart. Sige, tingnan mo ulit kung gaano pa kalaking pasa ang mayroon ang pasyente, utos ni David Hart, sabay turo sa ulo ng pasyente. Wala na masyadong natitira, halos ubos na, pero may kaunting nalalabi pa, sagot ni Yusuf Zoc. Normal lang yan. Kailangan lang ng tradisyonal na gamot na nagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo at nag-aalis ng pagtigil ng pag-andar ng dugo. Pwede ka munang lumabas. Kailangan naming mag-usap ni Wen Shuai, biglang senyales ni David Hart na maaari nang umalis si Yusuf Zoc. Sumulyap si Yusuf Zoc kay Jerome Hart, at nagtatakang tumangala rin si Jerome Hart sa kanyang lolo. Tumango si Yusuf Zoc, pagkatapos ay lumabas ng silid. Pagkaalis ni Yusuf Zoc, biglang nagsalita si David Hart sa mahinang boses, Wen Shuai, dapat ka nang manatili sa kabisera mula ngayon. Kakausapin ko ang pamilyang Shepherd mamaya, at hihingin ko sa kanila ang tulong sa pagpapagawa ng klinika para sa iyo. Ano? Natigilan si Jerome Hart. Bakit biglang nagtayo ng klinika sa kabisera? Bakit, Lolo? Nagtatanong na tanong ni Jerome Hart. May ipinagkakatiwala akong gawain sa iyo, ang ipasa ang mga kasanayang medikal na natutunan mo kay Yusuf Zoc. Sabi ni David Hart nang may misteryosong ngiti. Hindi ba natin pwedeng laktawan yan, Lolo? Ako ang tunay mong apo, at siya ay hindi. Isa pa, hindi ba't sinabi mo na ang mga nag-aaral ng medisina ay dapat magkaroon ng mabait na puso? Hindi dapat maging sakam sa pakinabang ang mga nasa propesyon ng medisina. Nakausap ko na si Yusuf Zoc, pero hindi ko talaga alam kung ano ang ugali niya. Bukod pa riyan, bakit ba tayo sabik na ituro sa kanya ang ating mga kasanayan sa medisina? Mayroon siyang mabait na puso, nakangiting sabi ni David Hart. Paano mo nalaman? Inikat ni Jerome Hart ang kanyang mga mata at nagtanong. Humagalpak ng tawa ang matanda. Handa siyang tumulong sa isang estranghero sa kalagitnaan ng gabi at nagbayad ng malaking deposito. Iyan ay isang gawa ng katapangan at kabaitan, na nagpapakita ng kanyang mainit na puso. Siyempre, ang pinakamahalagang bahagi ay ang kanyang pag-uugali ngayon lang. Maaari niya sanang itanggi ng tuluyan. Para sa kanya, ang kakayahang makakita sa katawan ng tao ang tiyak na pinakamalaking sikreto niya, ngunit bakit hindi niya ito itinanggi ngayon lang? Sa halip, tinulungan pa niya akong matukoy ang mga akupoint. Ito ay kabutihang loob. Ayaw niyang masaksihan ang paglalaho ng buhay niya, kaya oo, mabuti nga ang puso niya. Aaminin ko yan.
Talagang mabuti ang puso ng batang ito. Tumanggaw si Jerome Hart bilang pagsang-ayon. Kung tungkol naman sa kung bakit ko ipinipilit na ipasa sa kanya ang mga kasanayang medikal, iyon ay dahil gusto kong kayo ng dalawa ay magtulungan. Maaari siyang magsilbing mata mo sa hinaharap, na makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas maraming karanasan sa larangan ng medisina. Siyempre, handa akong ipasa ang mga kasanayang medikal, pero hindi ang daan ng Chi Harmony. Kaya kahit matutunan niya ang lahat ng iyong mga kasanayang medikal, walang magiging sitwasyon kung saan gugutuman ng estudyante ang kanyang Panginoon hanggang sa mamatay sa gutom. Total, kung wala ang paraan ng Chi Harmony, ang mga kasanayang medikal ay isa lamang walang laman na balat. Maaaring gamitin niya ang kanyang mga mata upang hanapin ang sanhi ng isang sakit, ngunit kung walang chi sa loob ng katawan, hindi niya maaalis ang sakit. Kaya ko sinabing nagpupuno kayo sa isa't isa. Ang pagtutulungan ninyong dalawa ay tiyak na magiging isang tunay na magkapareha. Lolo, ang galing mo talaga. Nag-thumbs up si Jerome Hart. Huwag mo akong bulahin. Dahil nakatira ka sa kabisera, tiyak na mahaharap ka sa mga komplikadong problema, at sa napakaraming tao, kailangan mong maging mapagmatsyag. Nakuha ko, tumanggaw si Jerome Hart. At saka, tungkol sa kasintahan mo, makipaghiwalay ka na sa kanya sa lalong madaling panahon, buntong hininga ng matanda. Bakit? Hindi ko siya pwedeng iwan na lang ng walang pananagutan. Mariing umiling si Jerome Hart, ang kasintahan niya ay hindi kailanman tinanggap ng kanyang lolo, at hindi niya maintindihan kung bakit. Pagsisisihan mo kung hindi ka nakinig sa isang nakatatanda. Kung magdurusa ka sa huli, huwag kang lumapit sa akin ng umiiyak. Hindi ko gagawin, talagang hindi. Kapag magkasama ang isang lalaki at isang babae, tila ang babae ang dapat na nasa kawalan. Ano ang mawawala sa akin? Isa pa, nasa hustong gulang na ako. Bakit ako iiyak? Tumawa ng mahina si Jerome Hart. Minsan niyang inuwi ang kanyang kasintahan, ngunit matapos lamang magkita ng saglit, sinabihan siya ng kanyang lolo na makipaghiwalay na lang sa kanya pagkatapos. Dahil bulag ang lolo niya, hindi niya nga alam kung ano ang hitsura ng kasintahan niya, padalos-dalos siyang nagdesisyong makipaghiwalay pagkatapos lang ng ilang salita, kaya hindi ito matanggap ni Jerome. Nang tanungin ni Jerome ang kanyang lolo kung bakit, nanatiling tahimik ito, na labis niyang ikinabahala. Samantala, habang si Jerome Hart ay nakikipag-usap ng walang tigil sa kanyang lolo, si Yusuf Zoc, nakalalabas lang ng silid sakitan, ay tinawag ni Erasmus Cook sa isa pang bakanteng silid. Kasama ni Erasmus ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng cheongsam. Ginoo, Zoc, salamat sa tulong mo. Heto ang deposito mo na 100,000 dolyar, senadoryas ni Erasmus Cook sa babaeng naka-cheongsam na iabot ang isang paper bag, na naglalaman ng eksaktong 100,000 dolyar na pera. Gusto ko sanang mag-alok sa iyo ng higit pa bilang gantimpala, pero... Pakiusap po, G. Cook. Huwag kang magsalita ng ganyan, agad na putol ni Yusuf Zoc habang nakangiti, kung talagang binigyan mo ako ng gantimpala, hindi ko iyon tatanggapin. Isa pa, hindi ako nagligtas ng tao para sa pera. Babawiin ko itong 100,000. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Basta't ligtas ang lahat, isa itong makabuluhan at maipagmamalaking gawain para sa akin. Magaling, mahusay. Sabi ni Erasmus Cook na namumula ang mukha at paulit-ulit na pinuri habang tinatapik ang balikat ni Yusuf Zoc. Mula ngayon, ikaw na ang tagapag-ampon ng anak kong si Xiuming. Iwan mo sa akin ang numero ng iyong telepono. Kapag bumuti na ang kalagayan ni Xiuming, iimbitahan ka ng buong pamilya namin para sa isang kainan. Halika at kilalanin ang aming tahanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 135, Paisley Kirk. Karapat-dapat ang reputasyon ni David Hart, pinagaling niya ang sakit gamit lamang ang isang tusok ng karayom. Ang pasyenteng si Jade Cook, na karaniwang mangangailangan ng craniotomy, ay hindi na kinailangang buksan ang kanyang bungo pagkatapos ng paggamot mula sa nag-iisang karayom ni David Hart. Nagpaalam sina Yusuf Zoc, David Hart, at ang pamilyang Shepherd, at syempre, kasama nila si Jerome Hart. Wala nang magagawa pa si Jerome Hart dito. Ang mga kasunod na paggamot ay para sa mga espesyalista na hahawakan. Gustong makipagkita ng lolo niya sa mga dating kaibigan, kaya aalis siya kasama ang mga miyembro ng pamilyang Shepherd.
Siyempre, may isa pang taong kasama sina Yusuf Zoc at Jerome Hart, ang batang nurse ng ospital. Hindi pa umaalis ang batang nurse, palaging naghihintay sa nurse station, kaya nang paalis na si Yusuf Zoc, kinuha niya ang kanyang bag at sumunod sa kanila. Napakaganda, saan ka nakatira? Pagkasakay sa kotse, sabik na si Yusuf Zoc na iuwi ang batang nurse dahil alas 8:40 na ng gabi, at si Samuel Ross at ang iba pa ay naghihintay na sa bahay ng pamilya Ruiz. Anong ibig mong sabihin na saan ka nakatira? Kain na tayo, hindi pa ako naghahapunan, at malamang hindi pa rin naghahapunan ang magandang babae rito, di ba? Lumingon si Jerome Hart, at pinagmasdan ang batang nurse sa likuran. Sa totoo lang, ang nurse ay isang magandang tanawin para sa mga may sakit na mata, masigla at kaibig-ibig, parang gusto niyang kumagat. Sige, kumain na tayo ng hapunan. Dahil hindi pa kumakain si Jerome Hart at walang sinabi ang batang nurse, hindi mapilit ni Yusuf Zoc na ihatid siya pauwi, kaya atubiling pumayag ito. Kwanjod, kain tayo ng inihaw na pato mamayang gabi. Mahilig pa rin sa pagkain si Jerome Hart sa puso niya. Hindi pwede, siguradong wala tayong mauupuan ngayon. Dadalhin ko kayo sa isang regular na restaurant, mayroon din silang roast duck, at ang lasa ay halos kapareho ng kay Kwanjod. Habang sinasabi ito ni Yusuf Zoc, ngumisi siya kay Jerome Hart, Wen Shuai, noong una kitang makilala, hindi ka naman ganito. Kumusta ako noon? Sandaling nagulat si Jerome Hart. Noong nakilala kita, magalang ka at tahimik, may matatag na ugali, pero ngayon, para kang unggoy na laging tumatalbog. Paf, hajijek na hajijek, muntik nang mabulunan si Jerome Hart sa sinabi ni Yusuf Zoc, habang ang batang nurse sa likuran ay hindi napigil ang mapahajijek. Hindi ka ba makapagsalita ng hindi nagiging matalas at malupit? Sabi ni Jerome Hart na may halong tawa at luha, kapag nakikipag-usap ako sa mga estranghero, syempre, kailangan kong magpakita ng kabaitan at kahinahunan, pero bakit ko kailangang panatilihing maayos ang hitsura kapag kasama ko ang mga kaibigan? May punto ka dyan. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Ngayong magkaibigan na sila ni Jerome Hart, hindi na nila kailangang magtapat sa isa't isa, maaari na nilang sabihin ang anumang gusto nila at gawin ang anumang gusto nila. Ang pagiging walang inaalala at nakaka-relax na magkasama ang siyang dahilan ng pagiging mabubuting magkaibigan. Kagandahan, ano ang pangalan mo? 16 ka na ba? Sa sandaling iyon, muling lumingon si Jerome Hart upang tingnan ang batang nurse ng may mapaglarong kuryosidad. Ako ay 18. Ang pangalan ko ay Paisley Kirk, sabi ng batang nurse, habang nakayuko. Wow, mukhang 16 ka na yata. Pero naging nurse ka noong 18 ka. Saang paaralan ka nagtapos? Labis na mausisa si Jerome Hart. Ang isang 18 taong gulang ay karaniwang nasa high school senior o nasa college freshman, tama ba? Nag-aral ako ng nursing sa City Health School noong ako ay 16, nagtapos noong Marso, at pagkatapos ay nag-intern sa ospital. Hindi pa ako opisyal na natatanggap sa trabaho, isa pa lang akong intern nurse. Nasa iisang larangan pala tayo kung ganoon. Ako si Jerome Hart. Si Jerome Hart ay may mataas na kwalifikasyon at may kaalaman sa parehong tradisyonal na medisinang Chino at kanluranin. Tumanggaw si Paisley Kirk. Plano kong magbukas ng klinika sa kabisera. Kung nag-i-intern ka pa rin at hindi ka pa naging permanenteng staff pagdating ng oras na matapos ang internship mo, magtrabaho ka sa klinika ko. Mas mataas ang sweldo kaysa sa ospital, hindi bababa, at makakatanggap ka ng mga benepisyo, provident fund, at maging buwan ng bonus. Magbubukas ka ng klinika sa kabisera. Talaga? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Siyempre, totoo naman. Dapat magbubukas na ito sa lalong madaling panahon. Pumunta ka rito kapag nangyari na, at maaari kang mag-ambag ng ilang libo bilang token, sabi ni Jerome Hart. Oo naman, gagawin ko talaga, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Nako, ang bilis mo namang pumayag, ngayon medyo nahihiya na akong tanggapin. Paano kung ganito, maging apprentice kita tapos tuturuan kita ng silver needle, ayaw mo bang matuto? Sabi ng lolo ko, kung gusto mong matuto, tuturuan ka niya. Pwede namang gumana yan, masiglang tumanggaw si Yusuf Zoc, nagniningning ang mga mata. Kapag libre ako, pwede akong pumunta sa klinika mo sa kabisera at matuto mula sa iyo. Haha,
Kung ganoon ayos na, napuno ng tawa ang mga mata ni Jerome Hart. Jerome, kailangan ba talaga ng klinika mo ng nurse? May maitutulong ba ako? Singit ni Paisley Kirk sa sandaling ito. Siyempre, kaya mo. Hindi ako nagbibiro tungkol sa pagbubukas ng klinika. Kung pupunta ka, makakatipid ako sa abala ng paghahanap sa ibang lugar, paulit-ulit na tango ni Jerome Hart. Kung gayon ay aalis na ako, nasa sabik na sabi ni Paisley Kirk. Ganito ka na lang ba magdedesisyon? Kahit na mas mataas ang sweldo sa bahay ko, hindi pa rin ito kasing stable ng regular na ospital, paalala ni Jerome Hart sa kanya. Malamang na hindi ako magiging regular na staff member sa ospital, umiling si Paisley Kirk, naalala kung paano siya nilapitan ng department head ilang araw na ang nakalipas, at inimbitahan siyang kumain sa labas at magkaraoke, sa pagkukunwaring pinag-uusapan ang posibleng pagiging regular niya. Alam ni Paisley Kirk na walang tinatawag na libreng tanghalian. Malapit ng mag-60 taong gulang ang pinuno ng departamento, na may madilaw na ngipin, at lubos niya itong nasusuklam. Kaya, nitong mga nakaraang araw, abala siya sa pagdedesisyon at pag-iwas sa pag-iisip, pakiramdam niya ay lalong lumalabo ang kanyang mga inaasahan. Ngunit ngayon, isang pagkakataon ang lumitaw. Mas mataas ang sweldo kaysa sa ospital, at kasama pa rito ang mga benepisyo tulad ng 5 insurance at 1 pondo, na mas mainam kaysa sa isang trabahong walang patutunguhan sa ospital. Sige, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono mo, at tatawagan kita kapag sigurado na ang lahat. Dapat ay mayroon ka ng tiyak na sagot sa loob ng 1 linggo, seryosong sabi ni Jerome Hart. Binanggit ni Paisley Kirk ang kanyang numero, at agad naman itong tinawagan ni Jerome Hart, siniguradong na-save nila ang impormasyon ng isa't isa. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa, tumunog din ang telepono ni Yusuf Zoc. Kinuha niya ito at nakitang si Amber Vance ang tumatawag. Tumigil sa pag-uusap sina Jerome Hart at Paisley Kirk, habang pinindot ni Yusuf Zoc ang answer button. Yusuf, nasaan ka? May oras ka ba? Malumanay na tanong ni Amber Vance. Anong meron? Tanong ni Yusuf Zoc bilang tugon. May kailangan akong pag-usapan sa iyo, tungkol kay Bud Trujillo, sagot ni Amber Vance. Sandali na natigilan si Yusuf Zoc. Tungkol kay Bud. Ano na ang nangyari sa kanya? Alam mo ba kung nasaan siya? Inaresto ko siya ngayon, mahinang bulong ni Amber Vance. Inilipat ako sa Garden Road bilang deputy chief, at nagkataon lang na nakita ko ang kaso ng mga security guard ng Fengdo na nakikipaglaban, kaya pinuntahan ko siya at inaresto ngayon. Haha, Opisyal Amber, ang bait-bait mo at ang astig mo. May oras ako, pupunta ako sa restoran ni Goolin sa tabi ng Tuanjieho. Isasama ko ang ilang kaibigan ko doon para sa hapunan. Kaya mo ba? Tuwang-tuwa na bulalas ni Yusuf Zoc. Hindi napigilan ni Opisyal Amber na mapangiti ng abot tenga nang purihin siya ni Yusuf dahil sa pagiging astig at kaibig-ibig, hindi naman nasayang ang matuwid niyang galit. Kaya ko, magmamadali ako ngayon, hintayin mo ako. Sige, pero huwag kang magmadali. Magmaneho ka ng maingat, paalala sa kanya ni Yusuf Zoc. Nakuha ko, at mag-ingat ka rin, malumanay na tugon ni Amber Vance. Pagkatapos ibaba ang telepono, nakaramdam si Yusuf ng labis na ginhawa. Tunay na kahanga-hanga si Amber Vance, at malaki ang utang na loob niya rito ngayon. Malinaw na inaresto ni Amber si Bud bilang pabor sa kanya, ngunit ginawa niya ito sa isang nakapagpapasiglang paraan, na nagpasaya sa kanya. Dapat kong tawagan sina Samuel Ross at Dream Morrow para uminom. Maganda ang mood ko ngayon, naisip ni Yusuf, hindi alam kung kailan siya babalik sa tahanan ng pamilya Ruiz. Kaya, napagpasyahan niyang yayain sina Samuel at Dream, na naghihintay sa pamilya Ruiz, na pumunta rin doon, para kumain ng maramihan at magpakilala sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 136, Pagtatakang Pagtatagpo. Dumating si Yusuf Zoc sa restaurant kasama sina Jerome Hart at Paisley Kirk ng mas maaga. Trabaho ni Jerome Hart ang umorder, at hindi naman nagkukulang si Yusuf Zoc, kaya wala siyang pakialam kahit na pinili ni Jerome na umorder. Habang abala si Jerome sa pag-o-order, ang batang nurse na si Paisley Kirk ay kumurap-kurap at nagtanong, Kuya Yusuf, ang kasintahan mo ba ang paparating? Humajijek si Yusuf at umiling, hindi, magkaibigan lang kami.
Tila nakahinga ng maluwag si Paisley at ngumiti ng may pag-aalala, may girlfriend ka na ba kung ganoon? Oo, ngiti ni Yusef pabalik at tumingin kay Paisley, na nagmukhang bata at wala sa sariling isip na parang isang estudyante sa middle school, talaga bang 18 ka? Hindi ka naman mukhang ganoon. Ako ay ganap na 18 taong gulang, ang totoo lang ay medyo mas bata at mas sariwa ang aking itsura, mayabang na tugon ni Paisley. Maganda ang 18, ang isang 18 taong gulang na batang babae ay parang namumulaklak na bulaklak, paulit-ulit na tango ni Yusef. Kahit sinasabing 18 ang edad ng babaeng ito, hindi naman talaga siya ganoon kaganda, maliit at maislan siya, parang bulaklak na hindi pa lubusang namumukadkad. Namula sa papuri ni Yusef na isa siyang bulaklak, nagtanong si Paisley, at ilang taon ka na? Sa edad na 20, buntong hininga ni Yusef. Gaano ka nakatagal magbe-20? Patuloy ni Paisley. Hulaan mo. Pang-aasar ni Yusef sa kanya. Nag-isip sandali si Paisley, hindi ka mukhang matanda, pero mukhang may gulang ka at matatag, mahirap hulaan. Anong hinuhulaan mo? Sa sandaling iyon, bumalik si Jerome. Gusto ni Kuya Yusef na hulaan ko ang edad niya. Sagot ni Paisley. Medyo mahigit 20 anyos pa lang siya, pero ang isip niya ay talagang mahigit 45. Isa siyang matandang sorrow, kaya dapat kang dumistansya, Miss Paisley. Ang palayaw niya ay mamamatay tao ng mga babae, dalaga, at mga babaeng nasa hustong gulang, ang masamang balita ng lalaking ito, sabi ni Jerome. Pwede ba tayong magseryoso, pakiusap? Tinignan ni Yusef si Jerome, nabalot sa pagitan ng tawa at pagkadismaya. Yumuko si Paisley, pinipigilan ang pagtawa. Siya nga pala, Yusef, kumusta na si Ruth? Dapat ba natin siyang imbitahan na kumain kasama natin? At yung kotseng minamaneho mo, sa kumpanya ba o sa iyo? Biglang naalala ni Jerome si Ruth Wilcox at naisip niya na dahil nasa Beijing ito, dapat siyang makipagkita rito. Inilipat na siya pabalik sa Estados Unidos. Akin ang kotse, sagot ni Yusef. Kailan nangyari iyon? Nagulat si Jerome. Ilang araw pa lang ang nakalipas, sagot ni Yusef. Ano naman ang tungkol sa iyo? Nagmamaneho ka pa rin ba para sa bagong boss? Medyo nalito si Jerome, iniisip kung paano nagawang basta na lang tumayo at umalis ni Ruth ng ganoon. Wala akong oras para pagsilbihan ang bagong amo ngayon, magsisimula ako ng negosyo, nakangiting sagot ni Yusef. Magsisimula ng negosyo, anong ginagawa? Parehong nagtatakang tumingin sina Jerome at Paisley kay Yusef. Teka, may nakasalubong akong pamilyar na tao, nang sandaling iyon, habang sasagutin na sana ni Yusef ang tanong ni Jerome, natanong niya ang isang pamilyar na mukha sa isang di kalayong mesa, si Ainsley McCann, ang Mongolian flight attendant. Nakaupo siya kasama ang isa pang babae at isang lalaki, nagkukwentuhan at nagtatawanan habang kumakain. Tumayo si Yusef, si Ainsley McCann, ang flight attendant na ito, ay maituturing na kanyang tagapagtaguyod, dahil ang babae ang nagugnay sa kanya sa isang pagkakataon na nagbigay daan sa kanya upang kumita ng 3 milyon ng sabay-sabay. Noong nasa Zhonghai pa, gusto sanang iregalo ni Yusef sa kanya ang isang pagkain bilang pasasalamat ngunit hindi niya ito nabigyan ng pagkakataon, dahil sa paghihigpit sa paggamit ng mga tunay na pangalan ng lugar, ang Shanghai ay tinutukoy bilang Zhonghai. Lumapit si Yusef kay Ainsley, at nakita rin siya ng lalaking nakaupo sa tapat niya at mukhang nalilito. Nang mapansin ni na Ainsley at ng isa pang babae ang lalaking nakatingin sa kanilang likuran, lumingon din sila, dahil sa kuryosidad. Nagulat na napatayo si Ainsley McCann nang makita si Yusef Zoc. Ang ganda, ang tagal nating hindi nagkita, nakangiting sabi ni Yusef Zoc. Ngumiti si Ainsley McCann at sinabing, akala ko nakalimutan mo na ako. Ano ang nagdala sa iyo rito? Nandito ka rin ba para sa hapunan? Oo, nakikisama lang sa ilang mga kaibigan, sagot ni Yusef Zoc, sabay tango kina Jerome Hart at Paisley Kirk. Sige, sasamahan kita uminom maya-maya. At ngayong nahuli kita ngayon, huwag mo nang isipin ang pagtakas, sabi ni Ainsley McCann, na prangka at mapagbigay gaya ng dati, at mahilig magbiro. Hindi ako tumatakas, narito ako, pumupunta rito sa sarili kong pagkukusa. Dahan-dahan lang kayo sa pagkain, babalik muna ako, tumanggaw si Yusef Zoc sa lalaki at babae,
Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Bumalik din sa pagkakaupo si Ainsley McCann at nagsimulang bamulong sa babaeng katabi niya. Nang bumalik si Yusuf Zoc sa sarili niyang mesa, pilyong pumikit si Jerome Hart at sinabing, "Yusuf Zoc, napansin kong napakaswerte mo sa mga babae nitong mga nakaraang araw, bawat babaeng makikilala mo ay napakaganda. Ang gaganda ng dalawang iyon ngayon lang. Bakit hindi mo sila ipinakilala sa akin?" Umiling si Yusuf Zoc at sinabing, "Isa lang ang kilala ko sa kanila." "Ano ang ginagawa niya?" tanong pa ni Jerome Hart. "Tagapangasiwa ng eroplano." "Wow, hindi naman nakakapagtaka," bulalas ni Jerome Hart sa paghanga. Napansin na ang dalawang dilag ay matangkad at makikisig ang pangangatawan, ngayon ay makatuwiran na ngang sila ay mga flight attendant. Habang nag-uusap sila, lumitaw si Amber Vance sa pasukan ng hagdan, nakasuot ng casual na damit, isang floral shirt, masisikip na maong, flat sneakers, at may dalang shoulder bag. Pagpasok pa lang niya, marami sa restaurant ang hindi nakaiwas ng tingin sa kanya. Ang kanyang matangkad na pangangatawan, hubog ng katawan, at malaking dibdib, kasama ang masikip na maong na suot niya, ang dahilan kung bakit siya lubos na nakaistilo at kaakit-akit. Tumingin din sa kanya si Jerome Hart nang may nagniningning na mga mata. Gustong-gusto ng lahat na tumingin sa isang magandang babae, at hindi siya exception. Pagkalapit ni Amber Vance, laming-galinga siya at nakita si Yusuf Zoc kasama sina Jerome Hart at Paisley Kirk. Bahagyang nagulat siya nang makita si Paisley Kirk, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang karaniwang ngiti at naglakad palapit sa kanila. "Nako, Yusuf Zoc, ito ba yung opisyal na tinutukoy mo? Ang galing mo talaga sa mga babae," bulong ni Jerome Hart ng malalim. Tumayo si Yusuf Zoc at hinayla ang upuan sa tabi niya. "Umupo ka sa tabi ko." "Okay," malumanay na tugon ni Amber Vance at pagkatapos ay umupo sa tabi ni Yusuf Zoc. Pagkatapos ay ipinakilala ni Yusuf Zoc ang iba, "Ito si Jerome Hart, isang mabuting kaibigan ko mula sa Jiujiang ng Jiangxi. Plano niyang magbukas ng klinika sa kabisera, isang practitioner ng medisinang Chino at kanluranin." "Kumusta? Maganda," tumayo si Jerome Hart, bumalik sa kanyang magalang at maginoon na anyo, at magiliw na iniabot ang kanyang kamay. Tumayo rin si Amber Vance at marahang nakipagkamay. "Amber Vance. Si Paisley Kirk ito, isang nurse sa Deaton Hospital," pagpapatuloy ni Yusuf Zoc sa pagpapakilala. "Kumusta, Amber? Ako si Paisley Kirk." Agad ding tumayo ang nurse at binati si Amber Vance ng may kabaitan at paggalang. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng sandaling napagtanto si Amber Vance, ang dalawang kaibigan ni Yusuf Zoc ay isang doktor at isang nurse. Ang nurse din ay kaaya-aya sa paningin, sariwa at bata pa, parang isang estudyante sa middle school. Anong nangyari sa kamay mo? Noong isang araw, nang hawakan mo. Paano ka nasugatan?" Biglang napansin ni Amber Vance ang bendang nakapulupot sa kanang kamay ni Yusuf Zoc habang nakaupo ito, nakataas ang kilay sa gulat. Sino ang bumugbog sa masamang taong ito? Siyempre, muntik na niya itong mabitawan, at naging matingkad na pula. Nang marinig ni Yusuf Zoc ang mga sinabi ni Amber Vance, halos hindi niya mapigil ang matawa. Gusto sanang sabihin ni Amber Vance na hindi naman nasaktan ang kamay mo noong hinawakan mo ako, kaya paano iyon nagkasakit ngayon? Kamandat si Yusuf Zoc sa kanya at mamulong, "Wala namang malala, maliit lang na pinsala sa balat, huwag kang mag-alala." Nang makitang kamandat sa kanya si Yusuf Zoc, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amber Vance, at hindi niya magawang tumingin kay Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 137, Mga Masasamang Tao. Nalaman na nina Jerome Hart at Paisley Kirk na sina Yusuf Zoc at Amber Vance ay may relasyon, may kakaibang nangyayari dahil sa tuwing kinakausap ni Amber Vance si Yusuf Zoc, namumula ang mukha nito, at tila kinakabahan siya, na parang natatakot. Siyempre, nagkunwaring hindi napansin nina Jerome Hart at Paisley Kirk. Sa malayo, palihim ding sumusulyap si Ainsley McCann sa direksyon nila, ngunit wala siyang makita, ni hindi niya marinig ang sinasabi ni Yusuf Zoc sa magandang babae. "May dalawa pang kaibigan na darating maya-maya, maghintay muna tayo ng kaunti, Amber. Mag-usap tayo sa kotse sa labas." Binigyan ni Yusuf Zoc si Amber Vance ng makahulugang tingin,
indikasyon na mayroon talaga silang seryosong bagay na dapat pag-usapan na hindi dapat marinig ng ibang tao. Okay. Tumango si Amber Vance, nanatiling nakayuko habang tumatayo at sumunod kay Yusuf Zoc palabas ng restaurant at sumakay sa kanyang puting Range Rover. Wala sa kanila ang umupo sa harap, pareho silang pumwesto sa likuran. Natagpuan ni Amber Vance ang kanyang sarili na mas kinakabahan kaysa kailanman sa buong buhay niya, habang nakaupo sa tabi ni Yusuf Zoc. Parang tatalon palabas ang puso niya, tila walang mapagpahingahan ang mga kamay niya, gayon din ang mga paa niya, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya o magsalita muna. Hindi niya alam kung ano ang problema niya, medyo nahihilo siya. Nang makita kung gaano ka-tense si Amber Vance, inakala ni Yusuf Zoc na natatakot itong baka pagsamantalahan siya ulit nito, kaya nakangiting sinabi niya, "Ano ang ikinatatakot mo? Hindi kita hahawakan ngayon. Grabe ka, gago, kapag naglakas loob kang hawakan ulit ako, babarilan kita." Iniwas ni Amber Vance ang kanyang maliit na kamao patungo sa balikat ni Yusuf Zoc nang hindi gumagamit ng anumang totoong puwersa, na mas parang pagyayabang kaysa pagbabanta. "Kapag naglakas loob kang bumunot ulit ng baril sa akin, tututukan talaga kita, wala kang galang," pang-aasar sa kanya ni Yusuf Zoc. "Hindi na, hindi ko na uulitin," mahinang sagot ni Amber Vance. Ang maalab na munting kagandahang ito, ang babaeng mainitin ang ulo na walang kinatatakutan sa mundo, ay biglang nalaman na natatakot siya kay Yusuf Zoc. Hindi iyon ang takot na nararamdaman ng isang tao mula sa takot, kundi ang takot na magalit siya. Naramdaman ni Yusuf Zoc ang pagbabago kay Amber Vance, ang babaeng ito ay tila na nagbago ang kanyang ugali, naging masunurin sa piling niya. Hindi tanga si Yusuf Zoc, kaya may naramdaman siya kaya't natahimik siya sandali. Hindi dahil sa ilang beses niya siyang nahawakan kaya siya. Nahulog na nga talaga ang loob ko sa kanya, di ba? Kung ganoon nga ang kaso, magiging kasalanan iyon. Nanligaw siya rito, sinamantala, bahagyang dahil sa pakiramdam niya ay kailangang ilagay ang babaeng ito sa lugar nito, kung hindi, hindi siya mapakali. Siyempre, talagang nakakaakit si Amber Vance, ang maalab nitong kalikasan ang nagbigay sa kanya ng pagnanais na sakupin siya, dahil ang pagsupil sa isang maalab na babaeng pulis ay parang isang tagumpay. Inamin ni Yusuf Zoc na siya ay isang chauvinist, at nagtataglay din ng matinding pagnanais na manakop. "Bakit hindi ka nagsasalita?" Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, naguguluhan na iniangat ni Amber Vance ang kanyang ulo at tumingin kay Yusuf Zoc nang hindi ito nagsalita. "Oh, paano ka nalipat bilang hepe ng istasyon?" Agad na tanong ni Yusuf Zoc. "Ipinadala ako sa grassroots para sa pagsasanay. Iminungkahi ito ng aking pamilya at ng aking mga nakatataas. Malamang gusto nila akong linangin. Dahil magre-retiro na ang dating hepe ng istasyon, napagpasyahan nilang ipadala ako roon ng mas maaga. Inaresto mo ba si Bud Trujillo para sa akin?" Alam ni Yusuf Zoc ang pagkakakilanlan ni Bud Trujillo, kaya karaniwan, walang ordinaryong pulis ang mga ngahas na hawakan siya. "Binubuli ka niya, kaya nahuli ko siya," malumanay na sabi ni Amber Vance. Tinitigan siya ni Yusuf Zoc nang walang ekspresyon. Siya ang nangbuli kay Bud Trujillo, hindi ba? Pero sa pangalawang pag-iisip, napagtanto niyang tama ang babae, hinahanap na nga siya ni Bud Trujillo kung saan-saan dati at nasugatan pa niya ang gwardya sa Fengdo. "Salamat," sabi ni Yusuf Zoc, habang nakatingin sa mga mata niya. Umiwas sandali ng tingin si Amber Vance, pagkatapos ay yumuko siya at sinabing, "Ginawa ko ito ng kusa." "May problema ka ba?" Nag-isip si Yusuf Zoc at saka nagtanong, may mga koneksyon si Bud Trujillo, at hindi naman talaga malaking bagay ang manakit ng isang tao, kaya may nagpahirap ba sa iyo dahil doon? Hindi naman gaanong naging abala. May nakita akong mga armas at iba pa sa opisina ni Bud Trujillo, at nagpositibo ang resulta ng drug test niya. Pagkatapos ay dinala ko siya sa isang liblib na lugar para sa interogasyon at nakakuha ako ng ilang masasamang gawa mula sa kanya. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan ang kanyang ama sa aking mga nakatataas. Tungkol naman sa kaso, kung determinado lang talaga akong kasuhan ito, pwede ko sanang ikulong si Bud Trujillo, pero kung hindi hihigit sa 1 taon at kalahati ay makulong siya. Isa pa, sa sandaling makapasok siya, agad siyang palalayain ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng piyansa o medikal na pagpapalaya,
kaya hindi namin siya maaaring panatilihin. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ipinadala ko si Bud Trujillo sa presinto, pero sa palagay ko walang sino man doon ang nangahas na humawak sa kaso. Kaya, sa huli, kailangang ipadala muli ng presinto si Bud Trujillo sa akin para asikasuhin ito. Ang ama ni Bud Trujillo ay isang taong may tunay na kapangyarihan. Kaya ang ibig kong sabihin ay, makikinig ako sa iyo. Kung gusto mo siyang ilayo ng 1.5 taon, wala akong pakikinggan sa iba, ikaw lang, at gagawin ko ang lahat. Pero kung ayaw mo siyang kasuhan, ikukulong ko na lang siya ng 1/2 buwan, bibigyan ko ng mukha ang lahat, at pagkatapos ay palalayain ko siya. Bakit ka nakikinig sa akin? Lumingon si Yusuf Zoc, nakatitig ng diretso sa kanya at nagtanong. Ako, tinutulungan kita, mas lalo pang yumuko si Amber Vance, ang kanyang mga kamay ay pilit na umiikot dahil sa pag-aalala, labis na kinakabahan. Maya-maya lang, inabot ni Yusuf Zoc ang kamay niya at hinawakan ang basa at balisang maliliit na kamay nito. Instinctive na sinubukan ni Amber Vance na hilahin ang kanyang mga kamay, ngunit matapos mabigang gawin ito ng 2 beses, tumigil siya sa pagsubok at tumigil din sa paggalaw, hinayaan siyang hawakan nito ang mga ito. Salamat, bumantong hininga si Yusuf Zoc sa loob-loob. Tama si Jerome Hart, dumating na ang swerte niya sa pag-ibig, hindi na mapipigilan, at dumating na rin ang swerte niya sa pera. Tila ba simula ng makuryensya, nagbago na ang kanyang kapalaran. Wala yan, may iniligtas kang buhay, mahinang bulong ni Amber Vance. Ang pagliligtas sa iyo ang tamang gawin. Nang makita kitang isang babae, na nakaharap sa ilang armadong lalaki, tila napakatapang mo. Marahang tinapik ni Yusuf Zoc ang kamay niya at sinabing, kung tungkol naman kay Bud Trujillo, huwag mo silang saktan ng labis. Kulungin mo na lang siya ng 1/2 buwan at palayain, pero magpapadala ako ng tao sa istasyon mo para makipagnegosasyon kay Bud Trujillo at syempre, ang layunin ay makakuha ng pera. May nasaktan siyang tao, kailangan niyang magbayad para sa paggamot at kabayaran, hindi bababa sa 500,000 para sa bawat isa sa 5 tao at hindi bababa sa 100,000 para sa iba pang mga nasugatan. Pagkatapos lamang mabayaran ang perang ito ay saka lamang siya maaaring palayain. Oo, hihingi pa ako ng higit, mayaman naman siya, alam ko kung paano haharapin iyon. Naglakas loob si Amber Vance, inangat ang ulo, at ibinuka ang bibig para sabihin, Yusuf Zoc ay. Tumingin sa kanya si Yusuf Zoc, habang nahihirapan itong ipahayag ang kanyang mga iniisip. Kasabay ng isang, na tawa, marahang hinawakan din ni Yusuf Zoc ang ilong niya gamit ang kanyang kamay, at saka buong pagmamahal siyang niyakap. Agad na nanigas ang buong katawan ni Amber Vance. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong relasyon, at ito ang unang beses sa buhay niya. Ano bang sinasabi mo? Ang paghuli kay Bud Trujillo ay nakakasakit ng damdamin ng mga tao at naglalagay sa iyong mga pinuno sa isang mahirap na posisyon. Hindi mo na magagawa yan. Sige, pakikinggan kita. Sa susunod na may mahuli ako, ikaw muna ang tatanungin ko. Mapanaginip, nakapikit, mahigpit na kumapit si Amber Vance sa mga kamay ni Yusuf Zoc, hindi na niya alam ang sinasabi niya, lubos na nalilito. Tumingin sa kanya si Yusuf Zoc, ngumiti, at walang sinabi. Maya-maya lang, may humantong Buick MPV sa parking lot ng restaurant. Dumating na sina Samuel Ross at Dream Morrow. Nandito ang mga kaibigan ko. Sabay tayong umakyat sa taas. Itaas mo ang ulo mo, sabi ni Yusuf Zoc, habang itinutuwid si Amber Vance. Namula ang mukha ni Amber Vance, at inangat niya ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Yusuf Zoc. Sa sandaling iyon, yumuko si Yusuf Zoc at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Nabigla ang katawan ni Amber Vance na parang tinamaan ng kuryente, at bigla siyang nawalan ng malay, masamang tao. Masamang tao. Marahang hinampas ng mga kamay niya ang mga balikat ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 138, ang mabangis na babaeng Mongolian. May isang lumang kasabihan na nagsasabing, hindi masama ang isang lalaki, hindi siya mamahalin ng isang babae. Siyempre, ang ganitong uri ng masama, ay hindi tumutukoy sa kasuklam-suklam na moral kundi sa paglayo sa tradisyonal na imahe ng isang mabuting lalaki,
pagiging dominante, nakakaunawa sa humor, ngunit malamig, at iba pa. Ang ganitong mga katangian ay kadalasang nagpapaakit sa isang lalaki sa mga babae. Ganoong klaseng kontrabida si Yusuf Zoc. Habang kasama siya, makakaramdam ka ng kakaibang pangangibabaw na nararamdaman ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Kahit nataglay niya ang dominanteng aura na ito, hindi pa rin siya nagkulang ng integridad. Siya yung tipo ng tao na tila napakasama, tila walang pigil, ngunit puno ng hustisya at lakas. Maging si Ruth Wilcox man o si Amber Vance, o kahit ang mayamang babaeng si Mia, noong kasama niya sila, malinaw nilang nararamdaman ang kanyang pagiging kakaiba. At ang kakaibang katangiang ito ang dahilan kung bakit labis siyang hinangaan ng mga tao. Hindi makawala si Amber Vance. Maaaring alam niya ang ginagawa niya, pero hindi rin niya alam dahil naguguluhan na siya. Habang malabo siyang naglalakad pabalik sa itaas kasama si Yusuf Zoc, pakiramdam niya ay lumulutang siya, parang kayanan niyang lumipad. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon dahil hindi pa siya umibig, hindi pa siya nahawakan ng isang lalaki sa kanyang dibdib, o nahalikan ang isang lalaki. Lahat ng iyon ay kakaiba, kapanapanabik, nakakakaba, at kumukulo ang dugo niya, isang pakiramdam na sobrang nakakapanabik na hindi niya mapigil ang gustong sumigaw ng malakas. Ipinakilala ni Yusuf Zoc sina Samuel Ross at Dream Morrow kina Jerome Hart at sa iba pa. Gayunpaman, medyo nabigla rin si Samuel sa sandaling ito, nakilala niya si Amber Vance, ang mabangis na babaeng pulis na takutok ng baril sa ulo ng isang tao sa kaunting pagpukaw. At gayunpaman, naroon siya, nakaupo sa tabi ni Yusuf Zoc na parang isang maliit na kuting, namumula ang kanyang mga pisngi na parang lasing, at bahagyang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari sa babaeng ito? Ano ang nangyari sa pagitan niya at ni Yusuf Zoc? Sa kanyang pinakamalalaking panaginip, hindi mahulaan ni Samuel Ross na nabihag ni Yusuf Zoc ang puso ng batang babaeng pulis nang walang kahirap-hirap. Nang dumating na ang lahat maliban kay Paisley Kirk na naka-duty sa gabi ng gabing iyon, ang kanilang gawain, ayon sa utos ni Yusuf Zoc, ay protektahan si Sarah Zoc ng buong araw. Walang mairereklamo sina Paisley, Samuel, at Dream. Una, magkapatid na sila ngayon, at pangalawa, talagang inalagaan sila ni Yusuf, binibigyan sila ng 10,000 nang walang gaanong konsiderasyon. Sa ganitong kapatiran, wala na silang ibang magagawa kundi ang maging tapat. Nang may hain na ang mga inumin at putahe, iminungkahi ni Yusuf Zoc na uminom ng white liquor, kung saan malayang pumili ang mga babae ng red wine o soft drink. Hindi uminom si Amber Vance, posibleng dahil sa kanyang trabaho, kaya uminom siya ng soft drinks, habang ang batang nurse na si Paisley Kirk ay pumili rin ng cola. Ito ang unang pagkikita ni Jerome Hart, Samuel Ross, at Dream Morrow, kaya natural lang na kinailangan nilang uminom ng kaunti. Itinuring ni Dream at Samuel si Jerome bilang isang panauhing nagmula sa malayo at sa makatuwid ay nadama nilang obligado silang samahan ito ng maayos para kay Yusuf Zoc. Pagkatapos kumain at uminom ng ilang sandali, sinimulan ni Dream Morrow at Samuel Ross na hikayatin si Jerome Hart na uminom, na malugod na tinanggap ni Jerome, at tinugon ang bawat toast ng may ngiti at paghigop. Sa panahong ito, si Yusuf Zoc ang naghain ng mga putahe para kina Amber Vance at Paisley Kirk. Nagulat si Paisley, habang ang mukha ni Amber ay sumilay sa kaligayahan. Habang umiikot ang alak ng 3 beses at iba't ibang lasa ang dumaan sa panlasa, inayos na ng grupo ni Ainsley McCann sa kabilang mesa ang bayarin at umalis. Gayunpaman, tanging ang ibang mga babae at lalaki lamang ang umalis, at si Ainsley, gaya ng napagkasunduan, ay sumama sa mesa ni Yusuf Zoc. Ipapakilala ko kayong lahat rito, tumayo si Yusuf Zoc kasama ang iba pa at nagpakilala, si Ainsley McCann, air hostess, isang babaeng Mongolian. Mukhang ang sarap-sarap ninyong lahat uminom. Isali mo ako. Tumawa si Ainsley ng may pilyong ngiti, isa siyang babaeng natural na marunong magpasaya ng kapaligiran gamit ang kanyang masiglang personalidad. Isang Mongolian na maganda, ang ganda. Nabalitaan ko na ang mga babaeng Mongolian ay talagang marunong magpigil ng alak. Gwapo, kaya mo bang uminom? Parehong ngumiti ng may pagkamapang-asar sina Dream Morrow at Jerome Hart. Ang pag-inom kasama ang mga lalaki lang ay talagang walang kasabikan, pero ngayong may isang magandang babae na sumasali, tuwang-tuwa sila. Haha, mas natatakot ako na baka hindi kayo makasabay.
Sige, inumin mo na. Iniabot ni Ainsley ang kanyang kamay, kinuha ang bote ng Mautay na iniabot sa kanya ni Dream, at nagsali ng maraming tasang tubig sa isang maliit na tasa. Para sa mga bagong kakilala, ang tasa na ito ay para sa lahat. Pagkatapos sabihin ito, itinaas niya ang kanyang tasa at ininom ito ng sabay-sabay. Hinawakan niya ang maliit na tasa nang hindi man lang humihinga, diretsyong dumadaloy ang alak sa kanyang tiyan. Hindi rin nagpigil sina Dream Morrow, Samuel Ross, at Jerome Hart. Nang mag-toast ang isang magandang babae, at naubos na niya ang kanyang inumin, natural lang na sumunod din sila. Nakainom na si Yusuf Zoc ng isang tasa dati, at ngayong umiinom na ang lahat, napilitan din siyang alisan ng laman ang kanyang tasa. Ang pangalawang tasa ay itinataas ko para sa lahat, itinaas ni Ainsley ang pangalawang tasa. Walang partikular na dahilan, isa lamang itong pagpupugay sa lahat. Tapos uminom ulit siya. Babe, hindi mo sila basta-basta pwedeng patulugin ng ganoon lang. Kain ka na. Medyo nahihilo si Yusuf Zoc. Totoo ba si Ainsley McCann? Kaya ba niyang tiisin ang ganito karaming alak? Ayos lang, hindi matapang ang alak, 38% lang. Parang pag-inom ng tubig. Uminom na kayong lahat, hinimok ni Ainsley sina Dream Morrow, Samuel Ross, at Jerome Hart na ipagpatuloy ang pag-inom. Pupunta muna ako sa banyo. Si Samuel Ross ang pinakamatalino. Nang makita si Ainsley na nakainom ng 2 beses na parang tubig, napagtanto niyang wala siyang laban sa isang babaeng Mongolian. Ang patuloy na pag-inom ay mangangahulugan na mapupunta ang mga lalaki sa ilalim ng mesa, kaya palihim siyang lumabas. Walang gaanong kayang magpanggap sina Dream Morrow at Jerome Hart at hindi nila matanggap na malasing sila ng isang babae, kaya walang sabi-sabi, uminom sila. Huminto rin si Yusuf Zoc, sinabing kailangan niyang magmaneho mamaya. Inakusahan ni na Dream Morrow at Jerome Hart si Yusuf na hindi gaanong lalaki kumpara sa mga babae, at hinamak siya sa hapagkainan. Nakaupo si Ainsley sa tabi ni na Amber Vance at Paisley Kirk, kaya naman simbolikong sinikap din niyang makipag-usap sa mga ito paminsan-minsan. At kaya, kasama si Ainsley na nag-iisa, at sina Dream Morrow at Jerome Hart na magkasama, nagsimulang uminom ang tatlo ng sunod-sunod. Nakita na lamang ni Yusuf ang pagdami ng mga walang laman na bote sa mesa at naramdaman niya ang lalong pag-urong ng pagsasalita ni na Dream Morrow at Jerome Hart. Nang maubos na nila ang 12 bote ng Mautay, hindi na makainom ang Dream Morrow. Puno ng pagmamayabang, sinunggaban niya si Ainsley ng isang kamao, Lola, bagbog na bagbog ako, bagbog na bagbog. Kapag uminom pa ako ng marami, magsusuka ako ng dugo. Malapit na 4 na kilo yan. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo na siya at umalis. Saan ka sa tingin mo pupunta? Bumalik ka at uminom, hindi opsyon ang sumuko, sigaw ni Ainsley. Kumaway si Dream Morrow at binilisan ang takbo, at padabog na pumasok sa banyo. At nang nasa banyo na siya, samuka siya ng malakas, minumura si Samuel Ross na parang isang bastos dahil sa kawalan ng diwan ng pagiging kapatid at sa pag-ahon muna ng mag-isa. Determinado si Jerome Hart na lumaban hanggang dulo, at determinado na malampasan si Ainsley sa pag-inom. Kapansin-pansin, kaya pa rin niyang magpatuloy. Siyempre, kahit namumula ang mga pisngi ni Ainsley, nanatili siyang matino, hindi nagpapakita ng kahit kaunting senyales ng pagiging lasing. Sige, sapat na iyan para sa araw na ito. Wala nang pinapayagang uminom. Alam ni Yusuf na kung magpapatuloy sila, mapahiya si Jerome Hart sa pamamagitan ng pagsusuka sa mesa. Masyadong matigas ang mga babaeng Mongolian na iyon, natatakot siya habang pinapanood pa lang sila. Ngayon, namulat ang kanyang mga mata sa kung gaano kahusay uminom ang mga Mongolian, karapat-dapat ang kanilang reputasyon. Dahil hindi na sila binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa pag-inom, binayaran ni Yusuf ang bayarin at saka kinaladkad si Jerome palayo. Habang pababa ang grupo, si Jerome, na dinama ang simoy ng hangin, ay samuka rin. Tumawa ng malakas si Ainsley sa tabi niya. Tumakbo palabas ng kotse si Samuel Ross, dahil naghihintay na siya sa baba matapos tumakas. Iuwi mo na sina Jerome at Dream. Walang pasok ngayong gabi. At kayong tatlo ay hindi rin pinapayagang pumunta sa ibang lugar. Nakuha ko. Aalis na kami kung ganoon. Lasing na babaeng Mongolian. Bulong ni Samuel ng malalim. Lasing na lasing si Dream kaya halos hindi na siya makatayo.
Wala silang paraan para makapagtrabaho ngayong gabi, kaya kailangan itong maghintay hanggang bukas. Ainsley, sumakay ka sa kotse ko kasama si Paisley. Amber, mag-ingat ka sa pag-uwi. Magpapadala ako ng tao para sa iyo bukas. Tumanggo si Amber Vance, pinanood sina Ainsley at Paisley Kirk na sumakay sa kotse bago siya lumapit kay Yusef at bumulong, mag-ingat ka rin. Kung may masagasaan kang DUI checkpoint, tawagan mo ako agad. Huwag kang makipaglaro sa kanilang dalawa sa labas, umuwi ka ng maaga. Gusto niya sanang sabihin dito na huwag makipaglokohan kina Ainsley at Nurse Paisley, at wala pa rin siyang ideya kung ano ang relasyon nito sa dalawang babae, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Nang makita ang nag-aalala at hindi mapakali niyang ekspresyon, hindi napigilan ni Yusef ang pagnanasang hawakan siya, ngunit dahil sa iba ay nakatingin, hindi siya naglakas loob. Kaya, hininaan niya ang kanyang boses at lumapit sa tainga ni Amber, huwag kang mag-alala, pagkatapos ko silang maiuwi, pupunta ako sa bahay mo. Natigilan si Amber, at kumandat si Yusef sa kanya bago mabilis na pumasok sa kotse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 139, lumilitaw ang problema. Nakatira si Paisley Kirk sa kabila ng Fifth Ring Road, sa isang inuupahang silid na may partisyon na kasama niya sa iba. Dahil gabi na, at napansin ni Yusef Zoc na madilim at liblib ang lugar na tinitirhan ni Paisley, nagkusa siyang bumaba ng kotse at inihatid siya pabalik sa kanyang bahay. Gayunpaman, nang makarating sila sa bahay ni Paisley, kumunot din ng malalim ang noo ni Yusef. Ang kwarto ni Paisley ay halos mahigit 10 metro kwadrado lamang, mayroon lamang isang kama, isang simpleng aparador, at wala nang iba pa. Kuya Yusef, hindi na kita papipiliin na umupo, masyadong masikip. Umalis ka na, naghihintay pa rin si Ainsley sa kotse, sabi ni Paisley, nasa loob na ng kwarto niya, bakas sa mukha ang kaba at hiya. Hindi siya katutubo ng kabisera kundi taga-Habay, narito lamang sa lungsod para sa kanyang pag-aaral. Tumanggo si Yusef. Dapat ka ring matulog. Hindi na siya nagsalita pa, sumulyap muli kay Paisley, at saka tumalikod para maglakad pababa. Matapos mapanood si Yusef na umalis, mahigpit na isinara ni Paisley ang pinto niya, saka sumandal dito sa loob, namumula ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit niya ito nararamdaman, pero parang gusto niyang umiyak. Hindi naging madali ang mag-isang pakikibaka sa kabisera. Maganda na ang tumira sa isang silid na may partisyon kaysa sa silong, ngunit sa paningin ni Yusef, tila isang malaking gulat ito. Hindi niya alam kung ano ang iisipin nito, kung pagtatawanan ba siya nito. Pagkababa ni Yusef, tumangala siyang muli sa sahig na tinitirhan ni Paisley bago sumakay sa kotse at dahan-daang nagmaneho palayo. Oy, bakit hindi ka nagtagal doon sa taas? Parang ang bait naman ng batang yun, natatawang sabi ni Ainsley. Masyadong masikip lang. Hindi ako interesado sa kanya, ikaw naman, ibang usapan na. Sabi ni Yusef na may pilyong ngiti. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Pumunta ka sa bahay ko mamaya, tingnan mo kung may lakas ka ng loob. Matapang na sabi ni Ainsley. Hindi ka takot sa kamatayan, bakit ako takot? Pararangalan, kita ngayong gabi. Tumawa ng malakas si Yusef. Sige na. Sa tingin mo ikaw ang emperador o kung anuman. Sabi ni Ainsley, namumula ang mukha. Sina Yusef at Ainsley ang tipo ng taong natural na magkakasundo. Magkatulad ang kanilang mga personalidad, hindi pangkaraniwan, kaya nilang magbiro tungkol sa kahit ano nang hindi nagagalit. Nakatira si Ainsley sa isang apartment sa West Third Ring Road. Wala siyang sariling lugar sa kabisera, pero maganda ang kapaligiran sa apartment. Ito ay apartment ng mga empleyado ng isang kumpanya ng eroplano, at 2 palapag ay puro mga flight attendant ang nakatira. Ang balkonahe sa labas ay puno ng mga damit panloob at mga damit panloob na mas nagpapakita ng katawan. Pagdating, hindi na hiniling ni Ainsley kay Yusef na ihatid siya pataas. Una, ligtas ang lugar, na may hiwalay na patio. Pangalawa, hindi pinapayagan ng mga patakaran sa apartment ang mga lalaki na pumasok. At pangatlo, maliban sa biro, sa kabila ng kanyang pagiging bukas palad, hindi kailanman madaling makapagdala si Ainsley ng lalaki pabalik sa kanyang bahay. Gusto mo bang umakyat, sa panaginip mo? Tawa ni Ainsley ng malakas habang paakyat sa hagdan.
Ngumiti lang si Yusef, natutuwa sa personalidad ni Ainsley. Sa kabila ng pagbibiro, nanindigan siya sa kanyang mga prinsipyo, isang seryosong babae na may sariling pananaw sa buhay, hindi nadungisan ng lipunang nakapokus sa pera. Sumulyap si Yusef sa oras, eksaktong 1:00 ng madaling araw. Kuwait. Samantala, sa villa ni Amber Vance, pagka-uwi, mabilis na naligo si Amber at pagkatapos ay binuksan ang kanyang aparador upang simulang subukan ang mga damit isa-isa. Sa katunayan, kinakabahan siya ng husto dahil gusto niya talagang pumunta rito si Yusef at natatakot din siyang baka dumating ito. Darating man o hindi si Yusef, kailangan niyang maghanda, hindi para matulog, kundi para magbihis ng maganda. Hindi siya nagpalit ng pajama, dahil baka magbigay iyon ng maling impresyon. Kahit na nahulog na ang loob niya kay Yusef, hindi niya kailanman naisip ang isang bagay tulad ng pakikipagtalik dito. Siguro naisip na niya iyon, pero hindi ngayon. Matapos subukan ang mahigit 100 damit, naramdaman niyang maganda ang isang mapusyaw na asol na mahabang bestida na binili niya ngunit hindi pa niya nasuot. Kaya nagpalit si Amber ng mahabang bestida at nag-makeup, pagkatapos ay padabog na bumaba sa bakuran, sumilip sa siwang ng pinto. Kung darating si Yusef, tiyak na magmamaneho siya mula sa direksyon ng gate, at syempre, hawak din niya ang kanyang telepono, naghihintay sa kanyang tawag anumang oras. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit 1 oras na paghihintay, naninigas ang kanyang katawan hanggang sa manginig ang kanyang buong katawan, hindi pa rin dumarating si Yusef, at hindi niya magawang tumawag at magtanong kung kailan ito darating. Masyadong hindi babaero yan. 1:30 na ng kalaliman ng gabi, nang hindi na matiis ni Amber Vance ang lamig at papasok na sana sa loob para maghanap ng makapal na Amerikana na maisusuot, bigla siyang nakarinig ng ingay sa kanang bahagi ng pader ng villa. Tapos, isang madilim na figure ang lumundag sa ibabaw nito. Sino ang nandyan? Nagulat si Amber Vance, ngunit kalaunan ay nagalit siya. Bilang isang pulis, kusang sumubok ang kanyang likas na ugali na sumugod patungo sa magnanakaw. Nako, anong ginagawa mo? Umalangaw-ngaw ang boses ni Yusef Zoc. Umakyat siya sa pader sa halip na pumasok sa pangunahing gate ng komunidad. Hindi niya inaasahan na nakatayo si Amber Vance sa bakuran, suot pa rin ang damit nito, sa oras na iyon ng gabi. Bakit ka umaakyat sa pader? Medyo natigilan si Amber Vance. Bakit hindi na lang basta dumaan si Yusef Zoc sa pangunahing gate gaya ng dati kundi palihim na pumasok sa pader? Maaari kayang pareho pa rin ito noong nakaraang beses. Bakit ka nakatayo rito sa bakuran? Hindi ka ba nilalamig? Pumasok ka agad sa loob. Lumapit si Yusef sa kanya, at nang hawakan niya ang kamay nito, naramdaman niyang malamig na ito. Nahihiyang yumoko si Amber Vance. Sa harap ng ibang mga lalaki, isa siyang babaeng leon, isang mabangis na nilalang, ngunit sa harap ni Yusef Zoc, siya ay naging isang maliit na kuting. Inakay siya ni Yusef sa kamay papasok sa bahay. Nanatiling hindi nagbabago ang kapaligiran sa loob, katulad pa rin ito ng paglabas niya rito noong palihim siyang pumasok kanina. Balutin mo agad ang sarili mo sa kumot para mainaitan ka. Bakit mo ako hinintay sa labas? Paano kung hindi ako dumating? Baka nagyelo ka na, sabi ni Yusef habang tinatakpan si Amber Vance ng kumot mula sa sofa at pilit itong ibinalot sa kanya. Nanatili lamang nakayuko si Amber nang hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, parang isang batang nakagawa ng mali. Hindi maiwasan ni Yusef na matuwa. Kapag mabait ang babaeng ito, mabait talaga siya, pero kapag maalab ang ulo niya, talagang hindi siya mapaamo. Umupo ka. Diniinan ni Yusef ang balikat niya, napilitan siyang umupo sa sopa, at pagkatapos ay umupo siya sa tabi niya, at marahang hinayla siya sa kanyang mga bisig. Hindi napigilan ni Amber Vance, hinayaan na lang niya itong yakapin siya. Siyempre, sa sandaling ito, nakabalot siya ng kumot. Hindi siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata, tanging siya ay kinakabahan, tahimik at walang kibo. Ano ang hanap buhay ng mga magulang mo, na mayroon kang napakalaking villa ngunit mag-isa ka lang dito nakatira? Sa oras na ito, wala nang ibang intensyon si Yusef, gusto niya talagang makausap ng maayos si Amber Vance. Ang tatay ko ay isang propesor sa unibersidad, at ang nanay ko naman ay isang negosyante. Nakatira sila sa mga apartment ng mga guro sa unibersidad. Matagal nang binili ng nanay ko ang villa na ito,
noong hindi pa tumataas ng husto ang mga presyo ng pabahay. Dahil ayaw ng tatay ko na pumunta rito, dito na lang ako tumira mag-isa. Ah, hindi ba opisyal ang tatay mo? Nakangiting sabi ni Yusef, akala ko mataas na opisyal ang tatay mo. Retirado ang lolo ko, kasama pa rin sa sistema ang pangalawang tiyuhin ko, at may tiyahin ako sa isang kumpanyang pag-aari ng estado, isa siyang senior executive at mataas din ang posisyon niya. Naiintindihan ko, tumango si Yusef, naramdaman niyang may lahi si Ember, at mukhang tama ang hula niya. Ember, may mga bagay akong gustong pag-usapan sa iyo. Bumantong hininga si Yusef sa loob-loob. May mga bagay siyang kailangan linawin kay Ember ng maaga, kung hindi, makokonsensya siya dahil hindi niya nasuklian ang nararamdaman nito para sa kanya. Mahinahong tugon ni Ember. Talaga. Ring, 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 magsasalita na sana si Yusef nang biglang tumunog ang telepono niya. Kapwa nagulat sina Yusef at Ember, 2:00 na ng madaling araw, sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Tiningnan ni Yusef at nakitang si Sarah ang tumatawag. Nang makita niyang tinatawag siya ni Sarah sa kalagitnaan ng gabi, nanginginig ang buong katawan niya sa kaba at isang napakasamang kutob ang bumalot sa kanya. Agad siyang sumagot, kapatid. Kapatid. Tatay. Tatay. Naaksidente siya. Hindi mapakali na sigaw ni Sarah sa telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 140, gumalaw si Tyler Nash, bro. Kapatid, may kung ano. May nangyari sa tatay natin. Hindi mapigil ang humahagulgol si Sarah sa telepono, putol-putol at walang saysay ang mga sinasabi niya. Naaksidente si tatay. Biglang napaupo si Yusef, at napatalon din si Ember sa takot. Huwag kang magpanik, huwag kang magpanik, magsalita ka ng dahan-dahan. Ano ang nangyari? Nabugbog na naman ba siya dahil sa utang? Nag-aalalang giit ni Yusef. Hindi. Mukhang may nangyaring panlalob sa bahay, at nasa ospital siya ngayon. Tinawagan ako ng ospital, ooperahan daw si Papa, hindi ko alam ang mga detalye, umiiyak na sabi ni Sarah. Kumalma ka na, magbihis ka na agad at hintayin mo ako sa paaralan. Pupunta ako para sunduin ka. Nagdilim ang mukha ni Yusef. Bagamat kilalang sugarol at manganginam si Felix, hindi naman siya masamang tao, gulo lang ang ulo niya sa buong buhay niya. Ngunit naging mabuti si Felix sa kanyang ina, at maging sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman sinaktan o sinigawan ni Felix ang kanyang ina, kahit na sa mga panahon ng pagtatalo. Bukod sa mga bisyo niya, wala naman siyang mali siya. Bagamat madalas magtalo sina Yusef at Felix, paminsan-minsan ay magkasama silang umuupo at umiinom. Nasisiyahan si Yusef na makinig sa pagmamayabang ni Felix kapag lasing ito, isa siyang taong nabubuhay sa sarili niyang mundo. Ibinaba ni Yusef ang telepono at sumulyap kay Ember, kailangan ko nang umalis. May nangyari sa tatay ko sa bahay. Aha, huwag kang mag-alala, ako. Nagsimula na ring mag-alala si Ember. Ayos lang. Matulog ka ng maaga. Iniunat ni Yusef ang kanyang kamay, hinaplos ang mukha nito, at saka tumalikod at umalis. Sinundan siya ni Ember palabas. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, at kahit anong gawin mo. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Nakuha ko. Matulog ka ng maaga. Bukas, magpapahanap ako kay Samuel, at mula ngayon, huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasakit ng damdamin ng iba. Pag-usapan mo muna sa akin ang lahat. Naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango si Ember, ngunit ng mga oras na iyon, si Yusef ay nakatalon na sa pader at nakaalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nilisan ni Yusef ang kapitbahayan at agad na tinawagan si Samuel, at inutusan itong pumunta sa istasyon ng pulisya ng Garden Road kinabukasan upang makipagkita kay Ember at sundin ang mga tagubilin nito. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Samuel, agad na tinawagan ni Yusef si Ozzy Parham. Si Ozzy ay isang taong bihirang patayin ang kanyang telepono, maliban na lang kapag naubusan ng baterya. Kaya nang tumawag si Yusef sa kalagitnaan ng gabi, agad na sinagot ni Ozzy. Bro, tumatawag ka na naman ng madaling araw, may sakit ka ba? Reklamo ni Ozzy sa telepono. Tigilan mo na ang kalokohan. Naaksidente ang tatay ko. May number ka naman niya, di ba?
Tingnan mo kung anong nangyayari, kung nasa panganib ba ang buhay niya. Babalik kami ni Sarah sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Titingnan ko agad. Huwag kang mag-alala, titingnan ko kung ano ang sitwasyon. Huwag kang magpanik, walang ibang sinabi, ibinaba ni Ozzy ang telepono. Kilala ni Ozzy si Felix, kaya may numero ito ng lalaki. Habang nagmamaneho pahilaga ng napakabilis, unti-unting kumalma ang isip ni Yusef. Kung hindi naman nanganganib ang buhay niya, hindi na kailangang bumalik pa si Sarah. Agad na nagdesisyon si Yusef. Kababalik lang ng klase pagkatapos ng bakasyon ng Golden Week, at kung maaantala si Sarah, makakaabala ito sa kanyang pag-aaral. Kaya, kung hindi naman nanganganib ang buhay ni Felix, hindi na niya kailangang bumalik pa, kaya na niyang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Bago pa man makarating si Yusef sa paaralan, tinawagan na siya ni Ozzy. Bro, wala si Sarah kasama mo, di ba? Mahinang sabi ni Ozzy. Hindi siya ganoon. Anong meron? Sabihin mo nga sa akin. Matigas na sabi ni Yusef. Huwag kang magpanik, sabi ni Ozzy. Nakausap ko lang ang doktor sa ospital, wala sa kondisyong nagbabanta sa buhay si Tio Felix, pero... Basta, magsalita ka, malakas na utos ni Yusef. Siya ay napilayan. Ibig kong sabihin, Pyle, tila nahihirapan si Ozzy sa mga salitang iyon. Anong nasira? Magsalita ka ng malinaw. Galit na sigaw ni Yusef Zok. Ibig sabihin may humiwa ng ibon at mga itlog niya, iyon ang sabi ng doktor, kinakabahang sabi ni Matandang Shu. Tili, pagkarinig sa mga salita ni Matandang Shu, marahang tinapakan ni Yusef Zok ang preno, nanginginig ang buong katawan niya. Kuya, ayos ka lang ba? Bro, ayos ka lang ba? Sa telepono, si Matandang Shu, nang marinig ang tunog ng preno, ay nagsimulang sumigaw sa takot. Ayos lang ako. Ang mga mata ni Yusef Zok ay naging nakakatakot at matalas. Napilayan ba si Felix Zok ng ganoon lang? May pumutol ba ng ibon at mga itlog niya? Gaano kaya kalalim ang puot? Biglang pumasok sa isip ni Yusef Zok ang mga imahe ni Tyler Nash, at ang unang kutob niya ay si Nash ang may gawa nito. Tiyak na siya iyon. Kaya nagsimula ng maghayganti si Tyler Nash. Felix Zok. Sarah. Oo, Sarah. Nang maisip ni Yusef Zok ang tungkol dito, nanindigan ang mga balahibo sa kanyang katawan. Nagsimula ng maghayganti sa kanya ang kalaban, at si Felix Zok ay simula pa lamang. Posibleng-posible na ang susunod na target ay si Sarah. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Pumunta ka agad sa ospital at hinanap ang numero ng telepono ng tatay ko. Kapag nagtanong si Sarah, sasabihin mo sa kanya na may nasaksak sa puwitan, pero hindi naman seryoso. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Biglang pinutol ni Yusef Zok ang tawag. Kasabay nito, tinawagan niya ulit si Samuel Ross. Yusef Zok, anong problema? Hindi na si Samuel Ross sa tawag ni Yusef Zok sa kalaliman ng gabi. Ngayon na, gisingin ninyo ang Dream Morrow, at kayong dalawa ay pumunta na agad sa paaralan. Mula sa sandaling ito, bantayan ninyong mabuti si Sarah. May nagsimula ng maghayganti sa akin. Naaksidente ang tatay ni Sarah, at pinaghihinalaan kong binabantayan din si Sarah ngayon. Natatakot ako na hindi sapat ang isang gwardya. Sige, gagawin ko, nakuha ko. Napatalon sa takot si Samuel Ross at agad na sumang-ayon. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Yusef Zok. Gumawa na ng hakbang si Tyler Nash, at ang mga paraan ng kanyang pagsalungat ay hindi inaasahang walang awa, kaya ngayon ay bigla niyang naramdaman na wala pa rin siyang sapat na tauhan. Kailangan niya ng mga mahuhusay na mandirigma, tulad ni Floor Carson. Loko ka, Floor Carson, saan ka ba nagpunta? Galit na hinampas ni Yusef Zok ang manibela at saka muling tinawagan ang numero ni Floor Carson. Kasabay ng isang beep, biglang nakakonekta ang telepono ni Floor Carson. Tapos na, masayang bulalas ni Yusef Zok. Pagkatapos ng 2 ring, narinig ko ang boses ni Floor Carson, paano mo nalaman na bumalik ako sa kabisera? Wala akong alam sa lahat. Ngayon din, pumunta kayo agad sa tarangkahan ng Beijing sa Haijian. Hinihintay kita rito, urgent lang. Prangkang sabi ni Yusef Zok. Natanggap ko na, pupunta ako agad.
Walang gaanong sinasabi, naunawaan ni Flor Carson na si Yusuf Zoc ay isang tunay na kapatid at malinaw na nasa problema siya ngayon. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, handang tumulong si Flor sa apoy at tubig. Pagkatapos makipag-usap kay Flor Carson, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc. Sa totoo lang, si Flor Carson lang ang kayang tapatan ni Dream Morrow, Samuel Ross, at ng isa pang guard. Hindi naman sa napakalakas ni Flor Carson, kundi dahil si Flor ay isang taong kumikilos sa loob ng madilim na mundo. Napakalinaw niya tungkol sa pagsubaybay, kontra pagmamatsyag, mga pananambang, at mga katulad nito. Kapag nandito siya, mas mapapanatili ang kaligtasan ni Sarah. Kulang pa rin tayo sa mga tao. Napabuntong hininga si Yusuf Zoc pagkaraan ng ilang sandali. Kahit na bumalik si Flor, pakiramdam niya ay kulang pa rin siya sa mga magagaling na mandirigma sa paligid niya. Kailangan mong maintindihan, nasaktan niya ang napakalaking pamilya Nash ngayon, at kapag kumilos sila, tiyak na magiging napakalakas ng alingawngaw. Isa pa, nasaktan niya ang ikalimang Panginoon ng Zhonghai, si kapatid na daw ng kabisera, si Bud Trujillo, at iba pa, kaya tiyak na maraming labanan ang naghihintay. Kaya niya namang hawakan ng maayos ang sarili, pero natatakot siyang baka guluhin ng mga walang hiya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mga walang hiya kayo, Tyler Nash, hindi kayo malayo sa kamatayan ngayon. Ang tingin ni Yusuf Zoc ay naging napakalamig.